Si Hireko ay isang 39 na taong gulang na pasyenteng may kanser na namuhay ng napakalungkot kaya't gusto na niyang mamatay. Isang araw, sa wakas ay natupad ang kanyang hiling. Nag-flat ang kanyang heart monitor at agad siyang namatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, natagpuan ni Hireko ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. Noong una, inakala niyang langit ito, ngunit pagkatapos ay isang Diyos ang lumitaw sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ng Diyos na bibigyan niya si Hireko ng pangalawang pagkakataon sa buhay dahil ang una niyang pagkakataon ay napakasama. Sa pagkakataong ito ay nangako siyang bibigyan siya ng isang malusog na katawan na hindi magtataksil sa kanya tulad ng dati. Taos-pusong humingi ng tawad ang Diyos sa pagpapahintulot kay Hireko na mamuhay ng napakalungkot. Upang makabawi, tinanong niya kung may mga kahilingan ba si Hireko para sa kanyang bagong buhay at katawan. Dahil kayang ibigay ng Diyos na ito ang anumang hiling na maiisip, walang hanggan ang mga posibilidad. Ngunit iisa lamang ang kahilingan ni Hireko. Gusto niyang mabuhay sa kanyang susunod na buhay bilang isang magsasaka. Kumurap ang Diyos, nagulat sa isang kakaibang kahilingan. Sa lahat ng posible, ang pagsasaka. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hireko na habang natigil sa ospital, minsan siyang nanood ng isang palabas tungkol sa mga magsasaka at naisip niyang cool sila. Natuwa ang Diyos, at nagpasya pa rin siyang ibigay ang kanyang kahilingan. Bukod pa riyan, binigyan niya si Hireko ng isang bonus na regalo, ang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, isang kagamitan na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagkatapos nito, pinadala siya ng Diyos at nagising si Hireko na nakahiga sa lupa sa gitna ng isang kagubatan. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang pananabik. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng malusog na pangangatawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, maaari na niyang asahan ang isang mapayapa at relax na buhay bilang isang magsasaka. Sinuri niya ang kanyang sarili, napansin niyang mas bata siya kaysa dati. Sa kasamaang palad, mas pangit din ang kanyang hitsura kaysa dati. Ang mas malala pa, ipinanganak siya ng Diyos na nakasuot ng damit na mumurahin. Napabuntong hininga si Hireko sa kanyang hitsura, ngunit binaliwala niya ito. Sinubukan ang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, at tumawag ng isang asarol. Laking gulat niya, hinayaan siyang maghukay ng maraming butas hanggat gusto niya nang hindi napapagod. Kumanga, sinimulan ni Hireko na galugarin ang kagubatan, ngunit mabilis na dumating ang katotohanan. Kailangan niya ng ligtas na matutuluyan. Tutal, may malaking posibilidad na may mga halimaw o mapanganib na nilalang na nagkukubli sa paligid. Nakakita siya ng isang malaki at matibay na puno at napagpasyahan niyang magandang lugar ito para magtayo ng kanyang himpilan. Ngunit may isa pang problema, ang tubig. Wala siyang makitang ilog o balon sa malapit, at kakailanganin niya ng tubig para mabuhay. Kaya, tinawag niya muli ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, na naging fala at nagsimulang maghukay. Ang kagamitan ay lubhang kapaki-pakinabang dahil maaari itong magbago sa maraming iba't ibang bagay. Ang tanging limitasyon ay hindi ito maaaring maging komplikadong mga makina. Gayunpaman, ginagawang madali nito ang paghuhukay. Patuloy na naghuhukay si Hireko hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng tubig. Dahil dito, mayroon na siyang balon. Ngayong naayos na ang tubig, ang susunod na prioridad ay ang pagkain. Nakakamangha, kahit na matapos ang lahat ng paghuhukay na ito, hindi nakakaramdam ng gutom si Hireko. Gayunpaman, naisip niya na matalino na maghanda ng pagkain kung sakali. Napagpasyahan niyang kailangang idagdag ang pangangaso sa kanyang mga plano. Sa ngayon, ang pangunahing agenda ay ang paggawa ng isang kubo. Gamit ang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, madali niyang pinuputol ang mga puno at pinutol ang mga ito sa maayos na mga bloke ng tabla, handa na para sa pagtatayo. Ngunit nang magsimula na siya, napagtanto ni Hireko na ang paggawa ng kubo ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sinimulan niyang isipin ang lahat ng mga salik na kasama rito. Disenyo, katatagan, mga materyales, layout, at bago pa man niya mamalayan, nawala na siya sa oras. Palubog na ang araw. Kailangan ni Hireko ng mabilis na pinagmumulan ng liwanag. Sinubukan niyang tumawag ng isang bagay tulad ng flashlight o lampara gamit ang kagamitan sa pagsasaka, ngunit walang lumalabas. Tila, ang mga iyon ay hindi sakop ng jurisdiction nito sa pagsasaka. Isa na namang paghihigpit mula sa Diyos. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumawag ng magnifying glass, at gumana ito, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala itong silbi sa gabi, kaya itinabi niya ito. Nang gabing iyon, hamukay si Hireko ng isang maliit na butas sa isang puno at doon nagpalipas ng gabi. Mahirap matulog kaya't ginawa niyang abala ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga furniture na gawa sa kahoy. Laking gulat niya, mas maganda ang kinalabasan kaysa sa inaasahan niya.
Kinabukasan, nilinis niya ang lahat ng mga puno at palumpong sa kanyang lupain upang masimulan niya itong linangin. Nang malapit na siyang magsimula, isang halimaw na kuneho ang biglang sumugod sa kanya na may balak na pumatay. Isang mabilis na hampas mula sa makapangyarihang kagamitang pangsaka sa ulo nito ay sapat na. Pagkatapos ay ginamit ni Hiriko ang karne ng halimaw upang maghanda ng tanghalian para sa hapon na yon. Ang susunod sa kanyang agenda ay ang paggawa ng palikuran. Noong una, kakaunti ang privacy na ibinibigay nito, kaya nagdagdag siya ng mga pader sa paligid nito, na ginagawang mas sibilisado. Ginugugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa pagbubungkal ng lupa upang magtanim ng mga pananim. At pagsapit ng paglubog ng araw, marami na siyang nagawa. Gayunpaman, wala pa siyang mga buto. Nagpasya siyang matulog ng gabing iyon at maglakbay sa kagubatan kinabukasan upang maghanap ng mga buto o prutas. Nang magising siya, nagulat si Hiriko nang makitang nagsimula ng sumibol ang mga halaman kahit na wala siyang itinanim na mga buto. Maliwanag, ito ang kapangyarihan ng makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka na gumagana. Upang protektahan ang mga pananim mula sa mga halimaw tulad ng halimaw na kuneho, nagtayo siya ng bakod sa paligid ng lugar ng pagsasaka. Dinidiligan ni Hiriko ang mga halaman araw-araw, at patuloy ang mga ito sa mabilis na paglaki. Hindi siya sigurado kung anong uri ng halaman ito, ngunit umaasa siyang makakain ito. Pagkatapos ng ilang araw pang pagsusumikap, matagumpay niyang naitayo ang isang bahay na troso para sa kanyang sarili. Sa kalagitnaan, napagod siya ng husto kaya hindi na niya maiangat ang isang troso sa bubong. Kaya, nagukay siya ng kaunti sa lupa upang bigyan ang kanyang sarili ng mas maraming patayong espasyo. Kinabukasan, habang ginagawa ang kanyang karaniwang mga gawain sa bukid, nakakita si Hiriko ng dalawang higanteng aso. Sa una, tila agresibo ang mga ito, ngunit sa totoo lang ay pala kaibigan at magaspang ang kanilang pangangatawan. Malugod silang tinanggap ni Hiriko sa kanyang lupain at pinakain ng ilan sa mga karne na mayroon siya. Malaki ang tiyan ng isa sa mga aso, kaya iniisip ni Hiriko na buntis ito o kumakain lang ng marami. Ang pag-aalaga sa mga asong ito ay nagpapaalala sa kanya sa mga araw na lagi niyang gustong magkaroon ng aso. Ngayon ay seryoso niyang pinag-iisipan ang pag-aalaga sa mga ito. Nang sandaling iyon, ang buntis na aso ay gumawa ng mukha na parang nadudumi, na binigyang kahulugan ni Hiriko bilang isang senyales na malapit na itong manganak. Dinala niya ang mga ito sa kanyang bahay na yari sa troso at sinimulang planuhin ang panganganak. Ngunit hindi pa niya napanood ang mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan, kaya wala siyang ideya kung paano ito haharapin. Nang gabing iyon, iniwan ni Hiriko ang mga aso sa bahay na yari sa troso at natulog sa butas ng puno, iniisip na mas gugustuhin ng mga aso ang kaunting privacy habang ipinapanganak ang mga tuta. Kinabukasan, tiningnan niya ang mga ito at nalaman niyang matagumpay na naipanganak ang mga tuta. Nakakagulat na ang cute nila. Inaasahan na ni Hiriko na aalis ang mga aso kapag nanganak na sila, ngunit napalapit na ang loob nila sa kanyang tahanan at ayaw nang umalis. Nang mapagtanto ito, nagpasya si Hiriko na magtayo ng mas malaki at mas magandang bahay para sa kanyang sarili habang iniiwan ang bahay na yari sa troso para sa mga aso. Di nagtagal, handa nang anihin ang mga pananim at ang mga ito ay mga kamatis. Tinikman ni Hiriko ang mga ito at kinumpirma na mga kamatis nga talaga ang mga ito. Tungkol naman sa mga aso, binigyan niya sila ng mga pangalan. Ang lalaki ay si Kuro at ang babae ay si Yuki. Samantala, nagtataka ang Diyos kung paano nakayanan ni Hiriko ang kanyang buhay simula nang magkaroon siya ng bagong buhay. Ngunit doon niya napagtanto na nagkamali na naman siya. Hindi sinasadyang ipinadala niya si Hiriko sa isang mapanganib na kagubatan. Napakapanganib na itinuring itong kagubatan ng kamatayan. Napagtanto niyang kailangan niya itong ibalik agad, ngunit naalala niya na iyon ay isang paglabag sa mga patakaran, na malinaw na nagsasabing hindi niya maaaring pakialaman ang buhay na ibinigay niya sa isang tao. Inisip ng Diyos na malamang na mamamatay si Hiriko sa mundong iyon at babalik sa kanya. Pagkatapos, kapag ginawa niya iyon, aayusin niya ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, mas maayos ang kalagayan ni Hiriko kaysa sa inaasahan. Nagamit niya ang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka upang umani ng ilang pananim. Gumagana ang kagamitan sa pamamagitan ng pag-iisip niya ng anumang nais niyang linangin at pagkatapos ay automatikong itinatanim ang mga buto sa lupa. Mabilis silang sumibol kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng mga ito. Sa kabuuan, napagtanto ni Hiriko na narito lamang siya salamat sa mga Diyos, kaya naman gumawa siya ng estatwa para sa kanila. Nang araw na iyon, nagpasya si Hiriko na sumubok ng bago at nagtanim ng ilang puno ng prutas. Naisip niya na kung magiging maayos ito, lubos na gaganda ang kanyang dieta.
Minsan niyang narinig na ang mga puno ng prutas ay nangangailangan ng maraming taon upang mamunga, ngunit handa pa rin siyang maghintay hanggat kinakailangan upang mamunga ang mga ito. Bukod doon, sina Kuro at Yuki ay talagang kasama si Hireko sa panahong narito siya. Kung hindi dahil sa kanila, malamang ay nalulungkot siya ng husto. Napansin niya na may mga sungay ang mga ito sa kanilang mga ulo, ngunit hindi niya ito masyadong iniisip dahil ito ay isang bagong mundo at ang mga aso dito ay maaaring may mga sungay lamang. Malaki rin ang naitulong nila sa kanya, madalas siyang ginagabayan sa kagubatan hanggang sa matuklasan niya ang isang ilog, na ngayon ay gagamitin niya bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig. Tungkol naman sa transportasyon, ginawa niyang kartilya ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, na nagbibigay daan sa kanya upang maihatid ang mga bagay ng mabilis hanggat gusto niya nang hindi napapagod. Ngunit medyo lubak-lubak ang mga kalsada, kaya alam niyang kakailanganin niyang ayusin ang mga iyon kalaunan. Hindi nagtagal ay nagsimula nang dumating ang taglamig, at naisip ni Hireko na kailangan na niyang simulan ang paghahanda para dito. Sinubukan niyang gamitin ang balat ng mga halimaw na kuneho, ngunit napakabaho ng mga iyon. Dahil doon, ang tanging pagpipilian niya ay ang magsindi ng apoy at manatili sa loob ng kanyang kubo. Isang araw, bigla siyang nakakita ng isang gagamba na kayang gamitin ang kanyang mga sapot ng gagamba upang gumawa ng magandang tela at maging ng mga damit. Naisip ni Hireko na magiging kapaki-pakinabang ang gagamba kaya idinagdag niya ito sa pangkat, binigyan siya ng pangalang Zobuten. Nakagawa si Zobuten ng isang magandang jacket para kay Hireko, na magagamit niya sa taglamig at makakagawa rin ng maraming iba pang magagandang bagay na magagamit ni Hireko sa bahay. Sa wakas ay dumating na ang taglamig, ngunit salamat sa mga paghahandang ginawa niya, nalampasan ito ni Hireko ng maayos. Maaliwalas ang lahat ng mga aso sa loob, ngunit maaaring natutulog si Zobuten o kung ano pa man dahil matagal na siyang hindi bumababa mula sa kanyang kubo. Mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon, ngunit may isang malaking problema. Matagal nang walang nakakausap na totoong tao si Hireko. Nagsisimula na siyang maging lubos na nalulungkot at natatakot pa nga siyang makalimutan kung paano makipag-usap. Di nagtagal, dumating ang tagsibol. Ang mga tuta, na ngayon ay malalaki na, ay naglakas loob na pumasok sa kagubatan upang maghanap ng mga kasintahan. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang iba pang mga aso sa kagubatan, at mabilis silang bumalik at ipinakilala ang mga ito kay Hireko. Bukod pa riyan, tila nanganak na si Zobuten. Alam ni Hireko na nangangahulugan ito ng mas maraming bibig na pakakainin, kaya napagtanto niyang kailangan niyang mas magsikap pa upang makasabay sa lahat. Noon lamang, pinatunog ni Zobuten ang alarm. Agad na naunawaan ni Hireko na may hindi pangkaraniwang nangyayari sa kagubatan, kaya naglakas loob siyang pumasok upang mag-imbestiga. Habang naggalugad, nakita niya ang isang batang babae na nakayuko sa tabi ng isang puno. Nang makita niya ito, humingi siya ng tulong. Lumapit si Hireko sa kanya para tanungin kung ano ang nangyayari, ngunit nang makalapit siya, hinawakan siya nito at kinagat ang leeg. Ngayon, ang ganitong uri ng bagay ay eksaktong uri ng senaryo na gustong maranasan ni Hireko, kaya medyo namula siya. Pagkatapos ay sumailalim sa isang pagbabago ang babae. Nagpalit ang kanyang mga damit ng isang magandang kasuotan at nagmukha siyang mas matanda. Gayunpaman, agad siyang inatake ng mga aso ni Hireko, na itinuring siyang isang banta. Tumugon siya ng may pagtatanggol, ngunit mabilis na hinimok ni Hireko ang mga aso na huminto kaagad. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae kay Hireko na kinagat niya ito dahil iyon lamang ang paraan upang mabawi niya ang kanyang lakas. Sinabi rin niya na inatake siya noong una dahil inakala niyang mapapabagsak niya ang isa sa mga aso. Nang makita ito, napagtanto ni Hireko na hindi siya nakakapinsala at inalok pa siyang painumin ng dugo nito. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa kanyang bukid. Nagulat siya nang makita ang lahat ng mga pananim dahil ngayon lang siya nakakita ng katulad nito. Kumagat siya ng kamatis at tunay na humanga sa lasa. Ginugol ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasaya at pagsasama-sama. Para kay Hireko, ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na nagkaroon siya ng interaksyon ng tao, kaya naman nasisiyahan talaga siyang makasama ito. Sa pagtatapos ng araw, ipinakilala niya ang sarili bilang si Lucy, isang vampira. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa kagubatan para magsaliksik ng mga halamang gamot, ngunit nakipag-away siya sa ilang maharlika na nagtatangkang nakawin ang kanyang pananaliksik. Kailangan niya ng ligtas na lugar para magtago, at ang kagubatan ang pinakamagandang opsyon. Napansin ni Hireko na itinaas niya ang isang panel, na ipinapalagay niyang mahika. Maliwanag, dapat ay umiiral ang mahika sa mundong ito. Habang iniisip ang lahat ng ito, tinitigan ni Hireko si Lu at napagtanto na maaaring hindi na siya muling makakatagpo ng isang babae na katulad niya. Dahil sa padalos-dalos na pagkilos, agad siyang nag-propose kay Lu,
hiniling dito na manatili sa kanya magpakailanman. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit niya itinatag ang kanyang base dito ay upang mamuhay siyang mag-isa ng mapayapa, malayo sa lahat. Namula si Lu sa biglaang pag-propose na ito, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng ilang sandali, pumayag siya dahil wala na talaga siyang ibang mapupuntahan. Kinabukasan, lumabas silang dalawa ng cabin pagkatapos ng isang mahirap na gabi na magkasama. Tinanong ni Lu kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni Hireko na plano niyang tingnan ang mga puno ng prutas para makita kung paano tumutubo ang mga ito. Sinabi ni Lu na sasama siya sa kanya, ngunit gusto muna niyang magpalamig. Pagkatapos ng lahat ng iyon, naupo silang dalawa at nagsimulang mag-usap, ngunit doon na nagpa-alarma si Zobutin. Alam na ni Hireko ang ibig sabihin noon, kaya't sila ni Lu ay naglakas loob na pumasok sa kagubatan para malaman kung tungkol saan iyon. Dumating si Hireko at nakakita ng isang eksena na pamilyar sa kanya. Isang magandang babae na nakatali sa isang puno. Nang makita si Hireko, sumigaw siya, humihingi ng tulong. Malinaw na kinalagan siya ni Hireko at pagkatapos niyang gawin iyon, ginamit ng babae ang kanyang mahika para mag-refresh ang sarili. Samantala, tahimik na sinusubukan ni Lu na kumawala, ngunit pinigilan siya ng babae, at hiniling na lumapit agad sa kanya. Tila magkakilala sila. Dinala nila siya sa kubo kung saan napagtanto ni Hireko na pareho silang nasa iisang sitwasyon ni Lu. Pareho silang tumatakas mula sa mga maharlika. Nagpakilala siya bilang si Tia, isang anghel, at tinanong si Lu kung sino ang lalaking kasama niya. Namula si Lu habang sinasabing asawa niya ito. Namula rin si Hireko, dahil ito ang unang beses na tinawag niya ito ng ganoon. Talagang nagulat si Tia nang marinig iyon. Bukod doon, tinanong ni Hireko si Tia kung bakit sinusubukan ng isang anghel na tulad niya na hanapin si Lu. Ipinaliwanag ni Tia na una sa lahat, ang mga anghel ay mas mandirigma kaysa sa purong mga banal na nilalang. Bukod pa riyan, mayroong napakalaking pabuyan na ipinapataw kay Lu dahil sa lahat ng pinsalang dulot niya noong siya ay nagwala. Noon, ginugugol ni Lu ang lahat ng kanyang oras sa pagsasaliksik ng mga kakaibang gamot at timpla, at sa sandaling may gumugulo sa kanya, agad niyang pasasabugan ang mga bagay-bagay. Nagalit ng husto ang mga maharlika kaya't binigyan nila siya ng pabuya sa ulo. Nang marinig ang lahat ng ito, inamin ni Lu na maaaring sumobra na siya noon, ngunit nagulat siya nang malaman niya na alam pala ito ni Tia dahil hindi si Lu ang tipo ng tao na nagpapakita ng anumang senyales ng kahinaan. Ipinaliwanag ni Lu na ito ay dahil napagtanto niya mismo kung gaano siya kahino noong kaharap niya ang mga aso ni Hireko. Bukod doon, nasa sabik niyang tinanong si Tia kung gusto niyang sumama sa kanila na manirahan sa kagubatan. Nag-atubili si Tia ng ilang segundo, ngunit sa huli ay pumayag. Bukod doon, ipinakita ni Lu kay Tia ang buong bukid at ipinakilala pa siya kay Zobutin, ngunit tila hindi siya mahilig sa mga gagamba. Tumutulong din si Tia sa ilang gawain sa bukid. Kaya, pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aani ng mga pananim, siya ay pagod na pagod. Ngunit ginamit ni Tia at Lu ang kanilang mahika upang linisin agad ang kanilang mga sarili, na siyang nagpaisip kay Hireko na sana ay magawa niya talaga iyon. Pumasok sila sa loob, at pinatikim ni Hireko si Tia ng strawberry na inani niya ng araw na iyon. Naramdaman ni Tia na napakasarap nito at idinagdag na ang gawaing pagsasaka ay mas nakakapagbigay kasiyahan kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, nakapagdesisyon si Tia at nagpasyang manatili rito kasama nila. Nang mga sumunod na araw, sinimulan niya silang tulungan sa mga aktibidad sa pagsasaka. Sinabi ni Tia na gusto niyang magtanim sila ng mas maraming strawberry, ngunit sinabi sa kanya ni Hireko na hindi iyon posible dahil wala silang kapasidad sa pagsasaka o sapat na tao para anihin ang mga ito bukod pa sa kanilang iba pang mga pananim. Iminungkahi ni Tia na humingi sila ng mas maraming tulong sa bukid, ngunit sa palagay ni Hireko ay hindi iyon magandang ideya. Nangatuwiran siya na kung lalago sila ng sobra, hindi nila makakain ang lahat ng kanilang inani. Habang naglalakad sila, nakasalubong ni Hireko ang mas marami pang mga apo na tuta ni Nakuro at Yuki. Mga apo na tuta dahil ang kanilang sariling mga tuta ay nagkaroon ng sarili nilang mga tuta. Dumami rin ang mga anak ni Zobutin, ngunit kalahati sa kanila ay nagpasyang umalis sa kagubatan upang maghanap ng mas magandang buhay, habang ang kalahati ay naiiwan. Pagkatapos ay nagsalita si Tia, na sinasabing mayroon siyang paglalakbay na dapat tahakin ng mag-isa, ngunit nangako na babalik siya sa lalong madaling panahon. Noong una, nag-alala si Hireko na malapit na siyang iwan nito, tulad ng ginawa ng mga anak ni Zobutin, ngunit tiniyak niya rito na huwag mag-alala, na sinasabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Tia gaya ng kanyang ipinangako, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasama siyang ilang mga babaeng elf.
Nagpakilala ang namamahala bilang si Lee, at lahat sila ay may magkakatulad na pangalan dahil malapit silang magkamag-anak. Ipinaliwanag ni Lee na pumunta sila rito dahil iminungkahi ni Tia na pumunta sila at tumira kasama si Hireko, kaya tinanong nila kung maaari silang tumira rito kasama nila. Ipinaliwanag ni Tia na ang mga elf ay may malungkot na kwento. Dati silang nakatira sa isang nayon sa malayong hilaga, ngunit ang kanilang nayon ay nolipol at ang kanilang lahi ay nagkalat. Mula noon, naghahanap na sila ng lugar na matitirhan at matatawag na tahanan. Kung walang lugar na matitirhan, hindi nila mapaparami muli ang kanilang lahi at maaaring tuluyang maubos. Dahil dito, nagmakaawa silang lahat sa kanya na hayaan silang manatili kasama niya. Nag-isip sandali si Hireko at pagkatapos ay sinabi sa kanila na marami ng iba't ibang uri ng hayop ang naninirahan dito. Kaya, basta't mangako silang makikipagkasundo sa lahat, ayos lang. Sumang-ayon ang mga elf, ngunit mausisa sila kung ano ang iba pang uri ng hayop. Ipinakita sa kanila ni Lucy Zoboten, ang gagamba, at ang lahat ng mga elf ay nanghina sa takot. Ngayong dumami na ang mga taong naninirahan doon, nagpasya si Hireko na magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng isang malaking bahay para sa kanilang lahat na matitirhan dahil lahat ng 7 elf ay gustong tumira ng magkasama. Sunod, gumawa siya ng palikuran at lugar ng pagtatapon ng basura. Tumulong ang mga elf sa pagtatayo at sa loob ng halos 10 araw, natapos na ang lahat. Habang nakikita silang lahat ni Hireko na nakaupo sa kainan na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, sinabi niyang talagang umaasa siyang ang lugar na ito ay magiging isang komportable at ligtas na espasyo para sa lahat. Hindi nagtagal ay nasanay na ang mga elf sa buhay sa bukid. Sinimulan nilang anihin ang mga pananim at tikman ang mga ito upang malaman kung alin ang gusto nila at alin ang hindi. Isang araw, habang hinahati-hati ni Hireko at Lee ang mga pananim, nagulat si Hireko nang malaman na kahit na isang elf si Lee, gumagamit ito ng apoy at kumakain ng karne. Nabigla siya dahil lagi niyang iniisip na ang mga elf ay mga nilalang na namumuhay ng naaayon sa kalikasan, kumakain lamang ng mga prutas mula sa mga puno at tumatangging magsuot ng anumang bagay na gawa sa metal. Nang marinig ang kanyang mga iniisip, naging seryoso ang ekspresyon ni Lee. Sinabi niya kay Hireko na kung pipiliin niyang mamuhay ng ganoon, sa pag-aakalang ang mga elf ay mababait na naninirahan sa puno, hindi magtatagal at mamamatay siya sa kagubatang ito. Kinabukasan, magsisimula na si Hireko sa kanyang pagsasaka para sa araw na yon. Ngunit doon na nakuha ang atensyon niya kay Zoboten at ipinakita sa kanya ang higanting reyna ng bubuyog na kanyang nahuli. Noong una, inakala ni Hireko na kakainin lang ito ni Zoboten, ngunit sinabi ni Zoboten na gusto niya itong alagaan bilang alagang hayop. Walang problema si Hireko doon, kaya nagtayo siya ng bahay para sa reyna ng bubuyog at sa mga manggagawang bubuyog nito. Ang mga manggagawang bubuyog ay normal ang laki, habang ang reyna ng bubuyog lamang ang malaki. Pagkatapos noon, mas maraming oras ang ginugol ni Hireko sa paghuhukay ng espasyo para sa imbakan ng tubig. Ngunit ang pangunahing problema para sa kanya ay ang pagdadala ng tubig sa imbakan ng tubig. Doon binigyan siya ni Lee ng ideya na gumawa ng tubo na maghahatid mula sa ilog patungo sa espasyo ng imbakan ng tubig. Kaya sa ideyang iyon, nagsimula ang lahat na magtulungan sa mass production mode. At pagkaraan ng ilang sandali, ang tubo na patungo sa imbakan ng tubig ay matagumpay na naitayo at naikonekta habang nakikita ang tubig na dumadaloy papasok. May ilang isda na nadadala. Kaya inihaw ni Hireko ang mga ito at nagpasya silang gamitin ang mga ito para sa kanilang tanghalian. Nakita ni Tia at Lu ang isdang ginagamit ni Hireko at nakilala nila na ang mga ito ay isang napakabangis na uri mula sa kagubatan ng kamatayan. Kaya nagtaka sila kung ligtas ba para sa kanila na kainin ito. Inalok sila ni Hireko na kainin, ngunit tumanggi sila, sinabing siya ang dapat kumain ng unang kagat. Kailangang may maging guinea pig at tiyak na hindi sila yon. Tinikman ni Hireko ang isda at sinabing masarap ito. Pagkatapos noon, tinikman ni Tia at Lu ang ilan at sumang-ayon kay Hireko na sinabing masarap ito. Nagustuhan ng lahat ang isda. Kaya, inihanda niya ang lahat ng isdang mayroon siya at ginamit ito para sa kanilang pagkain. Mas marami pa nga silang nahuli kaysa sa kanilang makakain ng sabay-sabay, kaya't itinabi na lang nila ang natitira gamit ang kaunting asin at itinago ito sa kanilang pantry. Sumunod, ngayong mayroon na silang imbakan ng tubig, nagpasya si Hireko na gumawa ng rice patty kung saan sila makakaani ng palay. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang lote na mukhang regular ang hitsura. Pagkatapos ay pinuno niya ng tubig ang parehong lote. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa mga elf upang itanim ang bawat individual na stalk ng palay. Di nagtagal, ang rice patty ay ganap ng lumaki at handa ng anihin. Ito ay lumaki ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Hireko.
Pagkatapos, inani nila ang palay gamit ang kanilang mga karit at iniimbak ang mga tangkay sa bahay. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ginugol ni Hireko ang susunod na oras sa pag-iik ng palay hanggang sa ito ay maging pinong butil ng palay. Pinagmasdan ni Lu at Tia ang nakapangangilabot na proseso ng paggawa ng palay at nagtaka kung sulit pa ba ito sa puntong ito. Ngunit tiniyak sa kanila ni Hireko na sulit ito. Pagkatapos noon, lumabas si Hireko upang lutuin ang kanin. At pagkatapos ay ginawa niya itong mga rice balls at inihain sa isang tray, hiniling kina Lu at Tia na subukan ito. Tinikman nilang lahat ang mga rice balls at nakita nilang napakasarap nito. Ginamit niya ang isda kanina para gawing palaman para sa mga rice balls. Kahit na kinain ng mga elf ang lahat ng rice balls, natuwa si Hireko na makitang nagustuhan nila ito. Sa susunod, malamang ay gagawa pa siya ng ibang palaman. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho sa rice paddy, ginamit ng lahat ang kanilang mahika para linisin ang kanilang mga sarili, na ikinaiinggit ni Hireko sa kanila. Kaya, dahil doon, nagpasya siyang gumawa ng paliguan. Hindi naman dapat ganoon kahirap dahil nakagawa na siya ng daluyan ng tubig. Gayunpaman, sinimulan ni Hireko ang paggawa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na ang isang malaking problema ay kung saan mapupunta ang kanilang tubig sa paliguan pagkatapos nilang maligo. Sa palagay niya ay hindi tama na itapon na lang nila ito pabalik sa ilog. Nang marinig iyon, nakaisip si Tia ng solusyon na gumamit ng mga cleaner slime para linisin ang kanilang tubig sa paliguan. Pagkatapos ay magagamit na nila itong muli. Bukod pa riyan, naniniwala si Tia na ang mga cleaner slime ay makakatulong din pagdating sa paglilinis ng mga banyo. Ngayon ay hindi na nila kailangang gawin ito ng mag-isa. Nang mawala na ang problemang iyon, matagumpay nilang naitayo ang paliguan sa pagtatapos ng araw. Hinubad ni Hireko ang kanyang mga damit para ipakita kung paano ginagamit ang paliguan. Kaya pumasok siya sa loob at unang nagbanlo ng kanyang katawan bago pumasok sa bathtub para magbabad. Nang makita niyang lahat ng mga babae ay nakapasok sa paliguan kasama si Hireko, sinabi niyang masarap sa pakiramdam na maligo kasama niya. Ito ang uri ng bagay na pinapangarap ni Hireko sa kanyang dating buhay. Kaya ang nagawa na lang niya ay manahimik. Kinabukasan, isinama ni Lee ang ilan sa iba pang mga elf mula sa kanyang nayon at tinanong si Hireko kung ayos lang ba sa kanila na manatili sa nayon tulad ng ginagawa ni Lee. Walang reklamo si Hireko, kaya pumayag siya. Iminungkahi ni Lee na agad silang magsimulang maghanda para gumawa ng bagong bahay para sa mga paparating na mga elf na titirahan. Tuwang-tuwa talaga si Lee. Sinabi niya na talagang masaya siya na sa wakas ay makakapag-ipon na sila muli ng kanilang lahi. Hindi sigurado si Hireko kung paano sila magkakaanak dahil lahat ng elf ay babae, ngunit sa tingin niya ay masarap silang makitang ganito ka-optimistiko. Samantala, pinanood ni Kuro ang eksena at nakita niyang pinalalawak na muli ni Hireko ang kanyang harem. Dahil dito, naalala niya kung paano naging miserable ang buhay niya bago niya nakilala si Hireko. Matapos siyang talunin ng isang halimaw na oso, siya at ang kanyang pamilya ay nasugatan at wala ng dahilan para magpatuloy. Ngunit doon nila natagpuan si Hireko. Noong una, inakala nilang isa lamang siyang mahinang tao. Ngunit nang makita nila ang napakalaking kapangyarihang taglay ng makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka, agad nila siyang iginalang. Mabait si Hireko na tinanggap sila bilang isa sa kanyang mga kamag-anak. Kaya, lubos ang pasasalamat ni Kuro. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kanilang mga uri ay mga nakakatakot na halimaw na kilala bilang mga lobo ng impyerno. Ngunit wala silang balak na saktan siya. Kaya pakiramdam nila ay magiging maayos ang lahat. Lumipas ang ilang araw at natapos na ang kanilang bago at pinahusay na bahay habang kinailangan nilang gumawa ng mga adaptasyon para sa bagong tirahan ng mga elf. Ang bahay ay isang higanteng mansyon kung saan ang kwarto ni Hireko ang pinakamaganda dahil siya ang nagtatag ng kanilang nayon. Ipinasyal ng mga babae si Hireko sa bahay at gustong-gusto niya ang bawat bahagi nito. May kanya-kanyang kwarto ang mga babae, at tuwang-tuwa si Hireko nang makitang masaya sila sa kinalabasan. Pagkatapos, napansin niya ang isang kwarto na may matengkad na kandado. Kaya, inisip niya kung ano kaya ang laman nito. Binuksan niya ito at nakita ang dalawang kama na magkadikit. Nang mapagtanto kung ano iyon, dahan-daang isinara ni Hireko ang pinto, at sinabing magkukunwari siyang hindi niya yun nakita. Pagkatapos ng tour, sinabi ni Lee kay Hireko na kung sa tingin niya ay may bahagi ng bahay na hindi niya gusto, dapat niya itong sabihin sa kanya at siya na ang bahala sa pag-aayos nito. Kaya, bilang pangwakas na decoration sa bahay, nagdagdag siya ng 2 estatwa ng mga aso sa harap ng bahay para sa aesthetic na effect. Kinabukasan, plano ni Hireko na gumawa ng curry. Kaya, pumunta siya sa bukid kasama sina Tia at Lu para pumili ng mga sariwang sangkap para dito.
Ngunit pagkatapos niyang pumili ng mga sangkap, nalaman niyang iniwan na siya ng mga ito dahil medyo nakakabagot ang paggawa ng kanilang curry mula sa simula. Si Hireko na lang ang maghahanda ng lahat ng curry, pero sumama si Lee sa kanya pagkaraan ng ilang sandali, at sinabing gusto siyang tulungan ni Lee. Kaya, sinimulan na nila ang proseso ng paggawa ng curry, mula sa paglalagay ng mantika hanggang sa pagprito ng karne ng baka. Ngayon, ang natitira na lang ay takpan nila ang kaldero at hayaang kumulo hanggang sa maluto. Ngunit doon napagtanto ni Hireko na nakalimutan niyang gawin ang naan wraps para sa curry. Alam niyang matagal gawin ang naan, kaya naisip niyang gumawa na lang ng kanin. Ngunit nagbago ang isip niya sa paggawa ng naan dahil matagal na niya itong natikman, at naghahangad na siya ng kanin, kahit na mga ngahulugan ito na kailangan niya itong ihanda para sa lahat, kasama na ang lahat ng mga elf. Gayunpaman, alam niyang papalubog na ang araw, kaya agad siyang nagtrabaho dahil wala siyang oras na sayangin. Malapit nang maluto ang curry, kaya naamoy na ni Tia at Lou ang nakakaakit na aroma na nagmumula roon at napaisip kung iyon ba ang curry na tinutukoy ni Hireko kanina. Oras na ng hapunan at paglubog ng araw. Kaya, habang tinitikman nila ang curry at naan, inamin nila na talagang masarap ito at pinuri si Hireko, sinasabing mayroon itong tunay na talento sa pagluluto. Natuwa lang si Hireko na makitang talagang nasisiyahan sila sa kanyang luto. Unti-unting papalapit na naman ang taglamig. Kaya sinimulan ni Hireko at ng iba pa ang paghahanda para sa taglamig sa pamamagitan ng pagpreserbo ng kanilang karne at pag-iimbak ng kanilang mga gulay. Nang araw na iyon, nakita ni Hireko si Lo na ginagamit ang kanyang mahika sa apoy upang painitan ang kanilang karne. Dahil dito, hinanggad ni Hireko na sana ay gumamit siya ng mahika, kaya sinubukan niya itong gamitin, ngunit nabigo siya. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Hireko kay Lo, kung saan inamin niya kung gaano niya iniisip na mahusay silang lahat dahil kaya nilang gumamit ng mahika habang siya ay nagsasaka at nagluluto lamang. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lo na siya ang pinakakahanga-hanga sa kanilang lahat dahil nakaligtas siya sa kagubatan hanggang sa puntong ito ng mag-isa. Hindi iyon isang bagay na kayang gawin ng kahit sino. Ang marinig ito ay medyo gumaan ang loob ni Hireko, na nagpaisip sa kanya na mahalaga rin siya sa kanila. Di nagtagal, dumating ang taglamig at nagsimulang mag-ipon ang nyebe sa labas. Dahil dito, ginugugol ng grupo ang halos lahat ng kanilang oras sa loob ng bahay. Para magpalipas ng oras, nagpasya si Hireko na gumawa ng ilang board game tulad ng chess, mahjong, at reversi. Matapos niyang ipaliwanag ang mga patakaran ng reversi, agad na nalaman ni Lo na ito ay isang simpleng laro. Ngunit mabilis na sinabi sa kanya ni Tia na mukhang simple lang ito dahil sa paraan ng pagkakabuo ng laro at sa aktwal na paglalaro, ang mga estratehiya ang talagang mahalaga. Dahil dito, biglang uminit ang lahat ng harmony ni Lucy Tia sa isang laro agad-agad. Samantala, sa isa pang silid, ang kapaligiran ay ganap na kabaligtaran. Kalmado ang lahat habang tahimik na naglalaro sina Lee at ang isa sa iba pang mga elf ng kanilang sariling laro ng reversi. Nang sandaling iyon, pumasok si Kuro at Casual na binigyan si Lee ng tip sa isang galaw na dapat niyang gawin. Nang makita ito, nagulat si Hireko na alam pala ni Kuro ang mga patakaran ng laro, na hindi niya inaasahan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maging nakakabagot ang mga board game. Kaya, gumawa si Hireko ng isang set ng bowling para pag-iba-ibahin ang mga bagay-bagay. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa bowling, ngunit dahil medyo kinakalawang na siya, na-miss niya ang 2 pin. Gayunpaman, hindi sigurado si Hireko kung dahil ba ito sa pagiging simple ng mga laro o dahil lamang sa pagiging bago nito. Ngunit ang bawat larong ipinakilala niya sa kanila ay naging isang malaking patok. At ganoon na lang, ginugol ng grupo ang kanilang buong taglamig ng magkakasama sa loob ng bahay araw-araw na naglalaro. Ngunit ang mga araw na iyon ng taglamig ay hindi nagtagal dahil bago pa man nila mamalayan, mabilis na dumating ang tagsibol. Isang umaga, lumabas si Hireko at ang mga batang babae, nagpaplanong pag-usapan kung ano ang gagawin nila ngayon. Ngunit doon biglang tumunog ang alarma ni Zobotan. Nagmadali silang lahat patungo sa direksyon ng alarma at nakita ang isang napakalaking wyvern na lumilipad patungo sa kanila. Nang makitang umaatake ang wyvern, nagmamadaling pumunta sina Lee at ang iba pang mga elf sa taniman ng mga pananim upang subukang bawasan ang pinsalang nagagawa. Sa sandaling iyon, nawala nang masabi sina Tia at Lou dahil hindi nila alam ang gagawin. Nagdududa sila kung sapat ang kanilang lakas para makalusot sa barrier ng wyvern. Samantala, nakatayo roon si Hireko, desperadong nag-iisip ng desisyong gagawin. Ang una niyang naisip ay baka dapat na silang tumakas, ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi iyon gagana dahil madali silang masusundan ng wyvern mula sa langit. Alam ni Hireko na kailangan niyang gumawa ng isang bagay at kailangan niya itong gawin ngayon kung hindi ay parehong masisira ang nayon at ang mga pananim.
Ang pagprotekta sa lahat ang tanging nasa isip niya sa puntong ito. Kaya inilabas niya ang kanyang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka at sa harap mismo ng kanilang mga mata, ito ay naging isang magandang sibat. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Hireko ang sibat ng direkta sa Wyvern. Laking gulat ng lahat, ang sibat ay sapat ang lakas upang tuluyang mabasag ang barrier ng Wyvern at mapabagsak ito sa isang atake lamang. Natigilan sina Lu at Tia. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Walang ideya ang dalawa na taglay ni Hireko ang ganitong kalakas na kapangyarihan. Matapos matalo ang Wyvern, nagawa ng lahat na patayin ang apoy sa mga taniman. May kaunting pinsala na nagawa sa mga pananim, ngunit sa kabutihang palad, minimal lamang ito. Pagkatapos nito, tumungo ang grupo sa kagubatan upang tingnan ang bangkay ng Wyvern. Ang unang pumasok sa isip ni Hireko habang tinitingnan niya ito ay kung maaari ba nila itong kainin o hindi. Sa mundong ito, ang karne ng Wyvern ay isang kilalang pagkain. Kaya, hindi nag-aksaya ng oras si Hireko na gamitin ito at naghanda ng masarap na tanghalian para sa lahat. Palaging inaakala ni Lu na ang karne ng Wyvern ay magiging matigas at chewy, ngunit sa kanyang pagkagulat, ito ay napakalambot. Habang kumakain sila, lumingon si Lu kay Tia at ipinaalala sa kanya ang sibat ni Hireko. Pagkatapos ay tinanong niya kung sa tingin ni Tia ay mapipigilan niya ang ganoong uri ng pag-atake kung sakaling siya ang patutunguhan nito. Mabilis na umiling si Tia at inamin na walang paraan para magawa niya ito. Ang sibat ay napakalakas na hindi lamang nito tinusok ang barrier ng Wyvern, kundi tumagos din ito sa dibdib nito sa isang atake lamang. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, si Bizzle, isa sa 4 na dakilang general, ay nagpulong kasama ang kanyang mga kapwa-general, sina Randan at Gratz. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa pagbagsak ng Wyvern sa isang atake lamang. Parehong nagulat sina Randan at Gratz. Hindi makapaniwala na mayroon palang ganitong mapanirang kapangyarihan sa mundo. Gayunpaman, hindi interesado si Randan na subukan ito. Naniniwala siyang imposibleng hawakan nila ang ganitong uri ng kapangyarihan, at ang pagtatangkang labanan ito ay magdudulot lamang ng pagkamatay nila. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Randan, ipinahayag ang kanyang pagbibitiw, at lumabas ng pulong. Pagbalik sa kagubatan, si Hireko, na iniisip pa rin ang kanilang pagkain noong isang araw, ay napagtanto na may isang bagay na kulang. Alak. Ang plano niya para ngayon ay simulan ang paggawa nito, nanguha siya ng maraming ubas at inihagis ang mga ito sa isang malaking balde. Pinatapakan ang mga ito ng mga babae upang makuha ang katas. Sa pagtatapos ng araw, nagawa nilang mapuno ang 16 na bariles ng katas ng ubas. Ngayon, ang natitira na lang ay hayaan itong mag-ferment at hintayin maging alak. Samantala, sa banal na kaharian, ang Diyos na unang nagdala kay Hireko sa mundong ito ay pinagalitan ng sarili niyang anak na babae, ang Diyosa ng agrikultura. Pinagalitan niya ito muli dahil sa pagsira sa mga bagay-bagay, sa pagkakataong ito ay inihulog si Hireko sa kagubatan ng kamatayan. Sinubukan ng Diyos na ipagtanggol ang kanyang sarili, iginiit na si Hireko ay talagang nagsasaya doon at maayos naman ang kalagayan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang anak. Patuloy niya itong sinsermonan, at idinagdag pa iyon. Binigyan pa nga niya si Hireko ng replika ng banal na lance grime. Nakakatakot ang ipinupunto niya, kahit na ginagamit lamang ito ni Hireko para sa pagsasaka ngayon, ang sibat na iyon ay kayang ubusin ang lahat ng puwersa ng buhay ni Hireko at patayin siya agad. Gayunpaman, iginiit ng Diyos na malamang na walang masamang mangyayari kay Hireko dahil binigyan niya ito ng katawan na may napakataas na regenerative properties. Sa ganitong uri ng katawan, dapat ay ayos lang si Hireko. Kahit na narinig niya na hindi pa rin maalis sa isip ng Diyosa ng agrikultura ang katotohanang nagkamali ang kanyang ama. Para masigurong matututo ito, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa sulok sa loob ng 300 taon, sinabihan siyang gugulin ang oras na iyon sa pagninilay-nilay sa lahat ng kanyang nagawang mali. Kinabukasan sa kagubatan, biglang tumunog ng alarma si Zubuten at nagmadaling sumugod. Kasunod ng alarma, natuklasan nila ang isa pang batang babae na nakatali sa isang puno. Mabilis siyang nakilala ni Lu. Tumabas na ang batang babae ay ang kanyang sariling kapatid, si Flora. Dinala ni Hireko si Flora sa bahay, at doon niya ipinaliwanag ang sitwasyon. Tila may pabuya si Lu sa ulo nito, at pumunta si Flora sa kagubatan para hanapin siya. Dahil kasal si Lu kay Hireko, teknikal na ginagawa nitong hipag si Flora. Maayos siyang tinanggap ni Hireko, inihain ang isa sa kanyang pinakamasarap na pagkain at sinabihan siyang maaari siyang manatili sa kanila hanggat gusto niya. Si Flora, tulad ni Lu, ay labis na masigasig sa pananaliksik. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili sa kanila,
nagsimula siyang maghanda ng sarili niyang lugar para sa pananaliksik. Pagkalipas ng halos isang buwan, bumalik si Flora, ngunit sa pagkakataong ito ay natigilan si Hireko nang makitang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang malaking grupo ng mga katulong, ang kanyang mga tapat na tauhan. Magalang na ipinakilala ng headmaid ang kanyang sarili bilang si Anne, yumuko ng may paggalang at sinabi kay Hireko na gusto nilang lahat na tumira dito kasama ang lahat. Dagdag pa niya na dapat ay malaya siyang gamitin ang mga ito sa anumang paraan na sa tingin niya ay angkop. Hindi lang iyon, nagdala pa ang grupo ni Flora ng mga baka. Tuwang-tuwa si Hireko sa karagdagan na ito dahil sa wakas ay makakagawa na sila ng butter at cheese. Nang makita ito, nagsimulang makaramdam si Tia ng kaunting pagkailang. Nang mapagtanto niyang siya lang ang hindi pa nakakapagsama ng sarili niyang mga tauhan. Dahil sa kagustuhang ayusin iyon, nagtungo siya sa kagubatan at kalaunan ay bumalik kasama ang isang hukbo ng mga anghel at mga lalaking butiki para tapusin ito. Nagdala pa sila ng manok, na labis na ikinatuwa ni Hireko dahil ngayon ay makakakain na rin sila ng mga itlog. Mabilis na inorganisa ang mga tungkulin sa lumalaking nayon. Ang mga anghel ay inatasan ng mga siwa sa seguridad, na pinapanatiling ligtas ang lahat mula sa mga banta sa kagubatan. Ang mga lalaking butiki ay inatasan sa mabibigat na gawain sa labas na nangangailangan ng matinding lakas. Ang kanilang pinuno, si Daga, ay namumukod tangi dahil sa bandana na itinali ni Hireko sa kanyang braso. Kung hindi mapag-iiba ni Hireko ang sinuman sa kanila. Di nagtagal, nagdala rin si Lee ng mas maraming elf para sumama sa kanila. Ngunit hindi maiwasan ni Hireko na mapansin na sa lahat ng mga elf na dinala niya, wala ng mga lalaki, mga babae lamang. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Lee tungkol dito. Ipinaliwanag ni Lee na hindi maraming lalaking elf ang nakaligtas, ngunit binaliwala niya ito bilang walang problema, at sinabing gagawa pa sila kalaunan. Dahil ayaw nang magtanong pa si Hireko kung paano nila gagawin iyon, binigyan na lang niya sila ng thumbs up at hinayaan na lang. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga residente, napagtanto ni Hireko na ang kanyang maliit na lugar ay lumaki na ngayon at naging isang ganap na nayon. Napagpasyahan niyang pangalanan itong Great Tree Village, habang siya ang nagsisilbing alkalde. Nang gabing iyon, lahat ay nagdaos ng isang malaking salo-salo upang ipagdiwang ang okasyon, nagsasayawan habang kumakanta ng mga lumang kanta, at tinatamasa ang kanilang bagong buhay bilang isang maunlad na komunidad. Kinabukasan, isa sa mga anghel ang lumapit kay Hireko at ipinaalam sa kanya na isang mensahero mula sa hukbo ng mga demonyo ang dumating upang makita sila. Ang mensahero ay walang iba kundi si Bizzle. Ipinaliwanag niya na gusto niyang pag-usapan ang kanilang kasunduan sa sinumang namamahala sa nayon. Napagtanto ni Hireko na ito ang kanyang unang tunay na tungkulin bilang alkalde ng Great Tree Village, kaya humakbang siya at idineklara na siya ang namamahala. Nagsimula si Bizzle sa pamamagitan ng pag-aalok kay Hireko ng regalo, pagkatapos ay sinabing mayroon siyang ilang mga katanungan tungkol sa kanilang kasunduan. Nang marinig ito, agad na naalala ni Hireko ang sinabi sa kanya ni Lou. Na ang lahat ng lupain sa lugar na ito, kasama na ang kanilang napagkasunduan, ay talagang pagmamay-ari ng hari ng demonyo. Napaisip siya, ipinadala ba ng hari ng demonyo si Bizzle upang palayasin sila, o narito ba siya upang humingi ng buwis? Alinman dito, alam ni Hireko na ito ang isa sa mga pinakamalaking desisyon na kailangan niyang gawin bilang alkalde. Matapos mag-isip ng mabuti, sinabi ni Hireko kay Bizzle na kung ang hari ng demonyo ay may anumang reklamo tungkol sa kanilang pagiging nandito, handa silang magbayad ng 10% na buwis para sa paggamit ng lupa. Ngunit nagdagdag siya ng isang mahalagang kondisyon. Ang buwis ay magmumula lamang sa kita na nalilikha sa sakahan ng pananim, hindi sa mga hayop. Sandali na natigilan si Bizzle nang marinig ito, nanginginig sa mababang bilang. Nang makita ang reaksyon ni Hireko, napaisip si Hireko kung baka masyadong mababa ang 10%, ngunit sa sumunod na sandali, balisa na pumayag si Bizzle sa alok. Pumasok sila sa loob, pinirmahan ang mga papeles, at umalis si Bizzle patungong kaharian ng mga demonyo. Pagkaalis niya, tinanong ni Hireko ang mga babae kung kumusta na siya. Sinabi nila sa kanya na mahusay ang ginawa niya dahil ang karaniwang rate ng buwis ay nasa 60 hanggang 70%. Ngunit kahit papaano ay napagkasunduan niya ang isang kasunduan sa halagang 10% lamang. Bukod pa riyan, ang pagbabayad ng buwis ay nangangahulugan na mayroon na silang proteksyon ng hukbo ng mga demonyo. Samantala, pabalik sa punong himpilan ng hukbo ng mga demonyo, nag-uulat si Bizzle sa iba pang mga general, at lahat sila ay nanginginig sa kanilang mga pwesto. Ipinaliwanag ni Bizzle na nakita niya si Hireko, ang alkalde ng nayon, na nakatayo sa tabi ni Lou, ang prinsesa ng mga vampira, si Tia, ang anghel ng paglipol, at isang grupo ng mga lobo ng impyerno.
Ang makita lamang ang mga puwersang iyon ay hindi nakakagulat na nagawa nilang talunin ang isang wyvern. Ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanan na kusang loob silang pumayag na magbayad ng buwis at maging bahagi ng proteksyon ng hari ng mga demonyo. Sa kabila ng kanilang halatang lakas, kahit na napakababa ng buwis, alam ni Bizzle na hindi siya maaaring tumanggi. Mas mabuting maningil ng kaunti kaysa sa maging kaaway sila ng kaharian ng mga demonyo. Nang marinig ito, muling tumayo si Randan at inanunsyo na agad siyang magbibitiw. Kinabukasan, si Drime, ang Panginoon ng mga dragon, ay bumisita sa Great Tree Village. Lumapit ang kanyang alipin at binigyan si Hiriko ng isang regalo, isang magandang espada. Tinanggap ni Hiriko ang regalo, ngunit tinanong kung bakit sila naglakbay hanggang sa kanyang nayon. Ipinaliwanag ng alipin na ang lungga ni Drime ay matatagpuan medyo mas malayo sa timog. Hindi sila masyadong malapit na kapitbahay, ngunit sapat pa rin ang kanilang pagkakalapit kaya naisip ni Drime na nararapat na dumaan at bisitahin sila. Pagkatapos ay nagpalit si Drime sa kanyang anyong tao at maayos na ipinakilala ang kanyang sarili. Inanyayahan siya ni Hiriko at ng iba pa sa loob at inalok ng alak, ngunit si Drime ay uminom ng labis kaya't siya ay nalasing ng husto, malakas na idineklara na mananatili siya rito magpakailanman at hindi na babalik sa kanyang lungga. Mabilis na sinabi sa kanya ng kanyang katulong na hindi iyon magandang ideya dahil ang permanenteng pananatili rito ay malamang nagagawin lamang siyang istorbo para sa lahat. Nang mapagtanto ang katotohanan sa mga salitang iyon, bahagyang bumangon si Drime, pagkatapos ay lumipad pa uwi sa pagtatapos ng gabi. Kinabukasan, pinag-isipan ni Hiriko ang pagbisita ni Drime. Bagamat nasiyahan siya sa pag-host sa kanya, inamin ni Hiriko na ayaw niya sa ideya ng mga random na bisita na patuloy na pumapasok sa kanilang tahanan, kaya iminungkahi niya na magtayo sila ng isang guest house na sapat ang laki upang mapaunlakan ang humigit kumulang 30 katao, isang lugar na partikular na ginawa para sa pagtanggap ng mga bisita. Habang nagsisimula ang pagtatayo ng guest house, nakabuo rin sila ng isang bagong sistema para lamang sa mga bisita. Si Zabuton ay magpapatunog ng kampana kapag dumating ang mga bisita at hahampasin ang isang slab kung may mga kaaway na dumating. Bukod pa riyan, bumuo pa sila ng isang welcoming party na ang trabaho ay batiin ang sinumang bumisita. Pagkaraan ng ilang sandali, kumpleto na ang kanilang mga paghahanda, at di nagtagal, natanggap na nila ang kanilang mga unang bisita. Sa pagkakataong ito ay isang grupo ng mga beastman. Lumabas si Lou upang salubungin sila, ngunit agad niyang napansin na may kakaiba sa grupong ito. Pagkatapos ay isiniwalat niya na may naramdaman siyang ilan sa kanila na nagtatago sa kakahuyan. Gayunpaman, si Garth, ang pinuno ng mga beastman, ay mabilis na humingi ng tawad, na sinasabing ang mga nakatagong tao ay sumunod ng walang pahintulot niya. Tinanggap ni Lou ang dahilan, ngunit binalaan sila na mag-ingat sa kanilang pamamalagi. Nang makapasok na sila sa loob, humanga ang mga beastman sa mga decorations ng guest house. Gayunpaman, hindi maalis ng mga batang babae ang hinala na ang mga beastman na ito ay talagang mga kaaway na nakabalat kayo. Una, wala silang dalang anumang regalo na pambati tulad ng ibang mga bisita. At pangalawa, naroon ang dalawang beastman na nagtatago sa kagubatan. Dahil sa mga red flag na ito, nagpa siya ang mga batang babae na bawasan ang pagtanggap at sadyang hinainan sila ng mababang uri ng pagkain. Sa totoo lang, medyo nakonsensya si Hiriko tungkol dito, ngunit pumayag siya. Ngunit kalaunan, lumabas na walang tinatangkang lokohin ng mga beastman ang sinuman. Sa katunayan, naroon sila upang pag-usapan ang mga ugnayang pangkalakalan. Ipinaliwanag ni Garth na ang kanilang nayon ay hindi interesado sa tipikal na kalakalang pang-ekonomiya, kundi sa pisikal na palitan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang nayon ni Hiriko ay maaaring pumunta sa kanilang nayon para sa pangangalakal. Ipinaliwanag niya na ang paglalakbay dito ay napakahirap, at ang pagdadala ng mga kalakal pabalik-balik ay magiging labis na abala. Ang mga beastman ay nakikipagkalakalan sa mga bagay tulad ng mga pintura, kubyertos, at baso. Lahat ng mga bagay ay nagustuhan ni Hiriko. Agad niyang sinabi na gusto niyang bilhin ang lahat. Kasabay nito, nagkasundo ang dalawang panig. Nag-alok pa nga si Drime na asikasuhin ang transportasyon kapalit ng isang bariles ng alak. Dahil si Hiriko, bilang alkalde, ay hindi maaaring maging ang unang maglakbay sa kalakalan, nagboluntaryo si Tia na pumunta. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya kasama si Drime at buong pagmamalaking inihayag na ang kalakalan ay isang tagumpay. Lahat ng mga produkto ay naipagpalit ayon sa napagkasunduan. Kasabay nito, binanggit din niya na ang alkalde ng nayon ng Beast ay nagtanong kung ang ilan sa kanilang mga tao ay maaaring lumipat dito. Pinag-isipan ito ni Hiriko at inamin na makakatulong ang mga karagdagang manggagawa, kaya pumayag siya.
Pagkatapos ay isiniwalat ni Tia na ang grupo ay binubuo ng 20 dalagitang babae. Natigilan si Hireko nang marinig ito, napagtanto na ang kanilang sariling nayon ay karamihan ay babae na. Kung magpapatuloy ito, ang kinabukasan ng nayon ay nasa panganib. Dahil doon, matatag niyang sinabi na tatanggapin lamang niya sila kung ang mga Beastmen ay magpapadala rin ng kahit 2 binata. Di nagtagal, dumating ang mga Beastmen at ang kanilang pinuno, isang dalagitang babae na nagngangalang Sena, ay kinakabahang binati si Hireko. Sinabi niya sa kanya na maaari niya siyang gamitin sa anumang paraan na gusto niya basta't hindi niya ito pababayaan. Umiti lamang si Hireko nang mabait at tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala na mapalayas. Nang marinig iyon, umiti rin si Sena ng may ginhawa. Pagkatapos, tinanong ni Hireko ang tungkol sa mga binata na hiniling niya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sena ang 2 lalaki, ngunit sila ay 11 taong gulang lamang, bagaman mas bata kaysa sa inaasahan ni Hireko. Tiningnan niya sila at napagtanto na kinakatawa nila ang kinabukasan ng nayon mula ngayon. Noong una ay inakala ni Sena at ng iba pang mga Beastmen na sila ay tretuhin na parang basura dito. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Hireko at ang lahat ay walang iba kundi mabait. Dahil dyan, nasisiyahan talaga sila sa kanilang pamamalagi. Bagamat kakailanganin pa rin ng ilang panahon para masanay sila sa paninirahan kasama ng napakaraming iba't ibang uri ng hayop. Isang araw, habang pinapanood ni Hireko ang mga batang beast na naglalaro, biglang nayanig ang lupa kasabay ng isang malakas na lindol. Mabilis na bumaba ang isang anghel at ipinaalam sa kanya na ang pagyanig ay sanhi ng isang oso at isang viper na nasa isang brutal na labanan na hindi kalayuan sa nayon. Inisip ng anghel kung dapat ba silang makialam o magmasid na lang, habang si Hireko naman ay abala sa pag-iisip kung masarap bang kainin ang mga nilalang. Pagkatapos ay pinalipad ng anghel si Hireko papunta sa kagubatan kung saan nagaganap ang labanan. Nang may baba ito palapit sa labanan, isang beses lang pinatama ni Hireko ang kanyang sibat at agad na napatay ang 2 halimaw. Nagulat ang iba pang mga anghel, namangha na napakalakas ni Hireko gayong hindi nila inaasahan. Hinila nila ang oso at ang viper pabalik sa nayon kung saan inihanda ang kanilang karne para sa isang masarap na tanghalian. Ang pritong viper ay halos kapareho ng lasa ng chicken tenders, kaya napagpasyahan ni Hireko na kailangan itong sausawan ng maayos. Agad siyang gumawa ng mayonnaise. At nang handa na ito, sinubukan ito ni Flora at humanga sa kung gaano ito kasarap. Pagkatapos nito, nagpatuloy si Hireko sa kanyang susunod na proyekto. Ang miso. Siya at si Flora ay nagtulungan upang maghanda ng isang batch, igulong ang timpla at itago ang mga ito sa isang barriles sa basement upang e-ferment ng ilang buwan hanggang sa lumago ang buong lasa nito. Sa sandaling iyon, dumating si Lu upang sabihin kay Hireko na may mga dumating na bisita. Ang mga bagong dating ay isang grupo ng mga matatandang dwarf na pinamumunuan ng isang mukhang masungit na lalaki na nagngangalang Donovan. Nakarinig sila ng mga chismis na ang Great Three Village ay gumagawa ng dekalidad na alak, kaya lumapit sila sa pag-asang makapagbahagi. Payag si Hireko, ngunit agad na sumabad si Lu, na sinasabing hindi nila basta-basta maaaring ibigay ng libre ang kanilang alak. Inamin ni Donovan na wala silang perang pambayad, ngunit sa halip ay maaari silang mag-alok ng teknolohiya bilang kapalit. Ipinaliwanag niya na dahil napakaraming ani ang nayon, maipapakita sa kanila ng kanyang mga tao kung paano gawing alkohol ang mga pananim na iyon. Upang patunayan ito, ipinakita ng mga elf sa pamamagitan ng paggamit ng proseso ng distilasyon upang gawing corn whiskey ang mais. Sinubukan ni Hireko ang isang higop at inamin na ito ay tunay na lasa, bagaman medyo masyadong matapang para sa kanya. Pagkatapos nito, nagkasundo ang magkabilang panig, at opisyal na sumali ang mga dwarf sa Great Three Village. Para magdiwang, nagdaos sila ng isang malaking salusalo. Lahat ay nag-iinuman at nagdiwang ng sama-sama. Habang si Hireko ay lalong natuwa na sa wakas ay may ilang mga lalaki na sa nayon. Nangangahulugan nito na ang mga elf ay malayang makakapag-anak ng walang pag-aalala. Habang nasa salusalo, yumuko si Hireko kay Donovan at nagtanong kung mayroon bang sinumang babae sa nayon na nakakuha ng kanyang interes. Inamin ni Donovan na kahit na lahat ng mga babae rito ay magaganda, hindi talaga sila ang tipo niya. Sinabi niya na mas gusto niya ang kanyang mga babaeng may malago at makapal na balbas. Dahil doon, napabuntong hininga na lang si Hireko sa pagkatalo. Kinabukasan, ginagawa ni Hireko ang kanyang karaniwang gawain nang bigla niyang mapansin ang isang higanting dragon na papalapit sa nayon. Ang una niyang naisip ay agad itong pabagsakin, ngunit bago pa siya makakilos, dumating si Drime at hinarap mismo ang dragon. Akala ni Hireko ay maayos na ang lahat hanggang sa lumingon siya at nakita ang isa pang dragon na papalapit mula sa malayo, alam niyang tungkulin niyang protektahan ang nayon.
Mabilis na hinugot ni Hireko ang kanyang sibat at inihagis ito sa isa sa mga dragon. Muntik nang tumama ang atake, ngunit nakaiwas ang dragon sa huling segundo. Naghanda si Hireko para maghagis ng pangalawang sibat, ngunit sumugod ang katulong ni Drime at sinigawan siyang huminto. Ipinaliwanag niya na ang dalawang dragon ay walang iba kundi ang asawa at anak na babae ni Drime. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, ang mga dragon ay nag-anyong tao. Nagpakilala ang asawa ni Drime bilang si Graphalon, at ang anak naman nito bilang si Lasty. Ipinaliwanag ni Graphalon na naghinala siya dahil napansin niya si Drime na palihim na lumalabas ng gabi at inakala niyang niloloko siya nito. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sundan ito upang tuluyang matuklasan ang katotohanan. Nang marinig ito, mabilis na nilinaw ni Hireko na hindi naman talaga nanloloko si Drime. Pupunta lang siya sa nayon para uminom. Napagtanto ni Graphalon ang kanyang pagkakamali, ngunit iginiit niyang hindi siya masisisi sa paghihinala sa kanya. Tutal, umaalis naman siya ng hating gabi nang walang sinasabi at kumukuha pa ng mga gamit mula sa kaba ng bayan habang nasa daan. Nang maging maayos na ang lahat, pareho silang humingi ng tawad ni Lasty kay Hireko dahil sa pagdudulot ng kaguluhan. Tiniyak sa kanila ni Hireko na wala itong problema at sinabing natutuwa lang siya na lahat ay nakipagkasundo. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Drime kay Graphalon na napakahalagang mapanatili ang isang magandang relasyon sa Great Tree Village. Inamin niya na ang nayon ay may sapat na kapangyarihan upang patalsikan ang kanilang buong puwersa kung sakaling maging magulo ang sitwasyon. Nang marinig iyon, nagpasya si Graphalon na mas makabubuti kung ang kanilang anak na si Lasty ay mananatili sa nayon ng ilang sandali. Naniniwala siya na titiyakin nito na mananatiling positibo ang kanilang relasyon at makakatulong din kay Lasty na matuto mula sa karanasan. Walang pagtutol si Hireko at tinanggap siya sa nayon. Ganito nagsimula ang bagong buhay ni Lasty doon. Ngunit hindi naging kasing ayos ng iba pang mga sumama noon. Marami sa mga residente ang hindi mapakali sa paligid niya dahil sa kanyang nakakatakot na pamana ng dragon. Para masanay sa kanyang presensya, itinalaga siya ni Hireko upang pangasiwaan ang mga negosasyon sa mga bisita. Dumating ang unang pagsubok nang dumating muli si Bizzle. Sa sandaling makita niya si Lasty, nanginginig siya sa takot. Kaya naman pumayag siya sa bawat alok agad-agad, desperado na hindi ito magalit. Nang makita kung gaano kahusay ang naging resulta nito, napangiti si Hireko, napagtanto na ginawa niya ang perpektong pagpili sa paglalagay kay Lasty sa papel na yon. Kalaunan ay bumalik si Bizzle sa kaharian ng mga demonyo at iniulat ang kanyang nakita. Nataranta ang mga general, napagtanto na ang Great Tree Village ay mayroon ng mga dragon sa mga kakampi nito, na nais na suriin ang mas malapitan ang kanilang lakas militar. Nagpasya si Bizzle na ipadala ang kanyang anak na si Florem upang manektik sa kanila. Di nagtagal, dumating si Floram sa nayon. Dahil nabanggit na ni Bizzle noon na mananatili doon ang kanyang anak, tinanggap siya ng lahat ng bukas palad. Habang tumatagal ang araw, maingat na sinuri ni Floram ang kapangyarihang militar ng nayon, ngunit nagulat lamang siya sa kanyang natuklasan. Napagtanto niya na mayroon silang sapat na lakas upang tuluyang lipulin ang buong kaharian ng mga demonyo kung gugustuhin nila. Dahil sa kuryosidad, inisip niya kung anong uri ng tao ang namumuno sa ganoong lugar. Ang kanyang kuryosidad ay nauwi sa pagkabigla nang malaman niya na ang alkalde ng nayon, si Hireko, ay talagang isang tao. Mabilis siyang binalaan ni Lasty na huwag maliitin ito, ipinaliwanag na si Hireko ay sapat na malakas upang harapin ang isang taong tulad ng kanyang ina. Ang marinig lamang ito ay nagpang-inag kay Floram. Mula noon, lubos siyang kumbinsido sa lakas ni Hireko. Sinimulan niya itong tretuin ng may malaking respeto at nagiging napakahigpit at formal tuwing kinakausap niya ito. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang taglagas, at kasabay nito ay ang pangako ng maraming masasarap na pagkain. Nagtipon ang lahat sa kusina upang maghanda ng masaganang almusal. Ngunit sa kalagitnaan, napagtanto nilang lahat na may kulang. Mga pagkaing dagat. Naalala ni Lou na may kilala siyang mga ngalakal na maaaring magbigay sa kanila ng ilan. Kaya, mabilis silang naglakbay patimog upang gawin ang kahilingan. Pagkalipas ng 3 araw, ang punong mga ngalakal ng lungsod ng Shashido sa kaharian ng mga demonyo ay dumating sa nayon bilang tugon sa kanilang kahilingan. Pinasalamatan niya muna sila sa pagtawag sa kanyang mga serbisyo at pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinakita ang iba't ibang uri ng pagkaing dagat na dala niya. Tuwang-tuwa si Hireko sa mga napili. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na nagpakilala bilang si Michael na mayroon siyang 3 dahilan sa pagpunta. Ang una ay upang maayos na batiin si Hireko at pasalamatan siya sa pagpili ng kanilang mga serbisyo. Ang pangalawa ay upang magmungkahi ng mga bagong pagkakataon para sa kalakalan at negosyo sa kanilang nayon.
At ang pangatlo, ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay maging opisyal ng gobyerno na tagapagbigay para sa Great Tree Village. Ibig sabihin niyan ay siya lang ang hahawak sa lahat ng kanilang mga gawain sa pangangalakal. Itinuro ni Michael ang kalidad ng kanilang mga pananim at buong kumpiyansang sinabing maaari niya silang ibenta sa ilang beses na mas mataas kaysa sa normal na halaga kung ipagkakatiwala sa kanila ang tungkulin. Pinag-usapan ito ni Hireko at ng iba pa at nakita nilang kapani-paniwala ang kanyang pangangatwiran. Kaya sumang-ayon sila rito. Nang maayos na ang lahat, hinatid nila siya at sumakay si Michael sa dragon ng nayon upang lumipad pa uwi. Habang paalis siya, inamin ni Tia na tila maaasahan si Michael at hindi nagpakita ng anumang pakiramdam na sinusubukan silang linlangan. Dagdag pa ni Hireko na umaasa siyang magpapatuloy ng maayos ang kanilang relasyon sa kanya. Samantala, sa kalangitan, ibinaba ni Michael ang kanyang kalmado at mahinahong pag-uugali ng sandaling mawala siya sa paningin. Nang inag siya sa ginhawa, nagpapasalamat sa mga Diyos na nakaligtas siyang buhay matapos harapin ang mga nakakatakot na tao ng Great Tree Village. Pagbalik sa nayon, hindi nag-aksaya ng oras si Hireko sa paghahanda ng mga pagkaing dagat, at naghanda ng masarap na pagkain na kinagigiliwan ng lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang mapayapang sandali bago nila namalayan. Biglang lumitaw ang isa pang dragon at nagsimulang umatake sa nayon. Hindi nag-atubili si Hireko. Itinaas niya ang kanyang makapangyarihang sibat at walang kahirap-hirap na pinabagsak ang dragon. Nang pumasok siya sa kagubatan upang tingnan kung maaaring lutuin ang karne ng dragon, natuklasan niya na ang halimaw ay nag-anyong tao. Laking gulat niya, ang dragon ay ang nakatatandang kapatid ni Drime na si Hakyuren. Ipinaliwanag ni Hakyuren na minsan niyang narinig si Drime na lasing na nagsasabing ibibigay niya ang kanyang anak na babae kay Hireko bilang nobya. Dahil sa kuryosidad, nagpasya siyang pumunta rito mismo upang makita kung anong uri ng lalaki talaga si Hireko. Naguluhan si Hireko dahil hindi niya maalala na pumayag siya sa anumang ganoong kasunduan. Nahihiyang inamin ni Drime na sinabi niya iyon, ngunit dahil lamang sa lasing siya noong panahong iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Hireko si Hakyuren kung bakit hindi na lang niya ipinakilala ang kanyang sarili ng normal. Tumawa siya at sumagot na lagi niyang naririnig kung gaano kalakas ang alkalde ng nayon, kaya gusto niya muna itong subukan. Hindi naman siya sinisisi ni Hireko, ngunit sinabi niya sa kanya na bago siya pumasok sa nayon, kailangan niyang linisin ang kalat na dulot niya sa kanyang maliit na pagsubok. Nang matapos siyang maglinis, sinalubong siya sa guest house kung saan siya hinandugan ng hapunan. Agad siyang nakibagay sa iba. Pagkatapos kumain, casual na binanggit ni Hakyuren na narinig niyang sikat sa kanila ang larong mahjong. Nagpumilit siyang maglaro. Ipinapalagay ni Hireko na hindi niya alam ang mga patakaran at nag-alok na ipaliwanag ang mga ito. Ngunit tinalikuran siya ni Hakyuren, sinabing aalamin na lang niya habang ginagawa nila ito. Para mas maging kapanapanabik, iminungkahi niya na tumaya sila sa resulta ng laro. Ngunit wala talagang anumang bagay na sulit tayaan si Hireko. Kaya, iminungkahi niya na maglaro na lang sila ng strip mahjong, kung saan ang matatalo sa bawat round ay kailangang maghubad ng isang piraso ng damit. Nakakagulat na sumang-ayon ang lahat. Di nagtagal, nagsimula ang laro, at tumindi ang tensyon sa silid. Ang mga dragon ay lubos na mapagkumpetensya at talagang ayaw matalo. Kaya, ang strip mahjong na ito ay naging isang seryosong labanan. May napansing kakaiba si Hireko. Si Hakyuren ay ganap na bago sa mahjong. At siya rin ang pinakakaunting damit na suot kumpara sa iba. Gayunpaman, naglalaro siya ng may halos mapanganib na antas ng kumpiyansa. Simula nang magsimula ang laro, si Hireko ay nakatuon ng husto sa pag-iipon ng mga puntos. Ngunit parang may kakaiba, paulit-ulit siyang natatalo sa bawat round. Di nagtagal, puro puti na lang ang gamit niya. Nagsisimula siyang maghinala na ginagamit ni Hakyuren ang mahika nito para mandaya. Ngunit muli, kung talagang nandaya siya, may iba nang nakakaalam noon. Sa oras na nasa pinakamababang antas si Hireko, lilitaw ang perpektong pagkakataon. Kung gagawin niya ng tama ang susunod niyang galaw, mababaliktad niya ang buong laro sa isang tira lang. Taglay ang pag-asa sa kanyang puso, inihagis niya ang kanyang mahjong tile, ngunit muling tumama ang kanyang malas. Ang tile ay sumira sa kanyang plano at natalo siya muli sa isa pang round. Agad na sumigaw ang mga babae at sinabihan siyang haburin ang kanyang pantalon. At dahil si Hireko ay isang lalaking tumutupad sa kanyang salita, ginawa niya ito, nakatayo roon na walang iba kundi ang kanyang kahihiyan, inilalantad ang kanyang maliit na etet sa paningin ng lahat. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, si Bizzle at ang iba pang mga general ay lalong nag-aalala. Nakuha na ngayon ng malaking nayon sa puno si Hakyuren, isang dragon na kilala sa kanyang hindi kapani-pani walang kapangyarihan, at dahil dito ay nakakaramdam sila ng panganib.
Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga opsyon, sumabad si Galgardo at sinabi ang sarili niyang mga alalahanin. Ang kanyang anak na babae ay nagiging masungit at hindi mahuhulaan nitong mga nakaraang araw, at hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, tiningnan ni Randan ang sitwasyon at napagtanto na wala silang pagkakataong magtagumpay. Nang walang ibang salita, nag-iwan siya ng isang sulat ng pagbibitiw sa mesa at basta na lamang nawala. Pagbalik sa nayon, nakakagulat na nakikisama si Hakiran sa lahat. Nagpasya siyang manatili ng ilang sandali, at sa pagkagulat ni Hireko, sapat ang kanyang kasanayan upang hawakan ang halos anumang trabahong itinalaga sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumitigil sa pagrereklamo tungkol sa mga gawaing ibinigay sa kanya. Ironically, sa kabila ng kanyang pagrereklamo, siya ang nagtuturo sa mga bata ng pagbasa, pagsusulat, at maging sa matematika. Nang araw na iyon, isang grupo ng mga hubad na batang babae ng Lamia ang biglang dumating sa nayon upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag nila kay Hireko na may ilang mas batang halimaw na nagtangkang linisin ang isang dungeon na kanilang natagpuan sa kagubatan, na nagtulak sa mga Lamia na tumakas mula sa kanilang mga tahanan. Dahil sa desperasyon, pumunta sila rito ng tuluyan para humingi ng tulong at proteksyon. Naisip ni Hireko na walang paraan para basta-basta nila silang tanggihan, kaya gumawa sila ng kasunduan. Ipagpapalit ng mga Lamia ang mahahalagang hiyas na kanilang nahukay kapalit ng mga ani mula sa nayon. Pagkatapos nito, naghanda ang mga batang babae ng Lamia na bumalik sa kanilang mga orihinal na tahanan. Gayunpaman, bago sila umalis, iginiit ni Hireko na magsusuot sila ng ilang damit kung sakaling plano nilang bumisita muli. Binigyan niya sila ng tela, na itinali nila sa kanilang mga dibdib bilang pansamantalang damit. Mula noon, nagtayo ang mga batang babae ng serbisyo sa paghahatid at nagsimulang regular na makipagpalitan ng mga paninda sa nayon. Dahil sa lahat ng mga bagong pag-unlad na ito at naipon na magandang kapalaran, hindi maiwasan ni Hireko na makaramdam na ang nayon ay sa wakas ay umuunlad na sa susunod na antas. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, narinig ni Prinsesa Yuri ang mga tsismis na nakumbinsi na si Floram na manatili sa Great Tree Village. Ang ilan ay nagsasabing siya ay binihag ng sinumang namamahala sa lugar. Dahil sa mga maling akala na ito, ipinahayag ni Yuri na wala silang ibang pagpipilian kundi ang atakihin ang nayon at bawiin si Floram. Kasabay nito, dumating si Bizel sa nayon upang ipaalam kay Floram ang tungkol sa walang ingat na planong ito. Ipinaliwanag niya na pinuno ng mga tagasunod ni Yuri ng mga kasinungalingan ang kanyang isipan, na nagtulak sa kanya na isipin na si Floram ay itinatago laban sa kanyang kalooban. Nang marinig ito ni Floram, inamin niya na ito ay isang kalokohan. Alam niyang walang magagawa ang kanilang hukbo laban sa lakas na pinamumunuan ng Great Tree Village. Sumang-ayon si Bizel, lubos na batid ang agwat sa kapangyarihan at sinabi sa kanya na siya lamang ang makakapigil sa pagsalakay na ito bago ito tuluyang mawala ng kontrol. Ang pag-atake ay nakatakda na bukas. Kaya, kailangang kumilos ng mabilis si Floram at kumbansihin ang hukbo na umatras. Nang dumating ang hukbo ng mga demonyo, pinaharap sila ni Floram sa mga batang babae ng Lamia. Ang pagkakita sa mga Lamia ay agad na ikinatakot ng mga sundalo, na nagpapaisip sa kanila kung gaano kawalang pag-asa ang isang labanan laban sa nayong ito. Kasunod nito, ang tatlong batang babae na nagtulak sa prinsesa sa pagsalakay na ito, sina Rosalind, Jolina, at Flakeace, ay kinaladkad sa harap ni Hireko. Ipinahayag ni Floram na pinili nilang manatili sa nayon sa ngayon, nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Malinaw din niyang sinabi sa kanya na kung sakaling susubukan nilang saktan ang nayon, huwag siyang mag-atubiling itapon sila. Natigilan ang tatlo sa takot sa kanyang mga sinabi. Kung tungkol naman kay Prinsesa Yuri, yumuko siya at pumayag din. Ipinaliwanag ni Floram kay Hireko na ang prinsesa ay hindi narito para manggulo, para lamang obserbahan at makita kung paano pinamamahalaan ang buhay sa nayon. Si Yuri mismo ay humiling na huwag siyang tretuhin ng iba, iginiit na tretuhin siya nito tulad ng iba. Dahil doon, sinimulan niya ang kanyang pananatili. Kinabukasan, isinama ni Floram si Yuri sa isang paglilibot sa nayon. Humanga ang prinsesa sa iba't ibang pananim at sa paraan ng pamamahala ng lahat ng mapayapa. Ngunit hindi tulad niya, ang ibang mga batang babae ay lubos na miserable. Bilang mga maharlika, kinasusuklaman nila ang ideya ng pamumuhay sa isang liblib na lugar, malayo sa karangyan. Nang gabing iyon, palihim nilang sinubukang tumakas, ngunit ang mga lobo at gagamba ay nagbabantay na at hinaranggan ang bawat daan. Nang mapagtanto na walang labasan, sumuko ang mga batang babae at nagpasya na ang tanging pagpipilian ay ang kumilos ng maayos hanggang sa tuluyan silang payagang makauwi. Samantala, ipinagpatuloy ni Yuri ang kanyang paglilibot kasama si Floram.
Inamin niya na pakiramdam niya ay isa siyang hangal na kailanman ay naisip ang makipagdigma laban sa isang payapa at maayos na nayon. Gayunpaman, itinuro niya na hindi niya ito ganap na kasalanan. Nawala rin si Floram mula sa kaharian ng mga demonyo nang walang anumang paliwanag, na nag-iwan sa lahat ng nag-aalala. Nang walang balita mula sa kanya, nakumbinsi ng mga babae sa munisipyo si Yuri na siya ay nabihag. Napagtanto ni Floram na ang hindi pagkakaunawaan ay kanyang responsibilidad at nangakong ipapaalam kay Yuri mula ngayon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umaangkop ang mga babae sa buhay sa nayon. Nakahanap sila ng kasiyahan sa gawaing iniatas sa kanila at nagsimulang masanay sa kanilang mga bagong tungkulin. Tungkol naman kay Yuri, ginugol niya ang kanyang huling araw sa pagtatrabaho kasama ang mga batang beast sa bukid. Nang sinubukan siyang pigilan ng mga babae sa bukid, na iginiit na hindi dapat gumawa ng ganoong trabaho ang isang prinsesa, mabilis nilang napagtanto na ang kanyang katayuan ay dapat manatiling lihim at tumahimik na lamang. Hindi alintana ni Yuri na nasisiyahan siya sa mahirap na trabaho, inaamin na matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang ganitong buhay. Sa huli, oras na para umuwi siya. Mainit niyang pinasalamatan ang lahat, nangakong bibisita muli, at umalis sa Great Tree Village na may bagong tuklas na paggalang kay Hiriko at sa kanyang mga tao. Tungkol naman sa iba pang mga babae, nakakagulat na nas-anay na sila sa buhay sa Great Tree Village. Ang nagsimula bilang pag-aatubili ay unti-unting nauwi sa ginhawa, at kalaunan ay iginiit nilang manatili pa ng ilang panahon. Hindi tumutol si Yuri, iniwan na lang niya sila, sinabing maaari nilang gawin ang gusto nila at bumalik sa kaharian ng mga demonyo ng mag-isa. Di nagtagal pagkatapos umalis ni Yuri, sinimulan ng nayon ang pag-aani ng mga pananim bago ang taglamig. Napakalaki ng ani, kaya't hindi na kayang magkasya lahat sa mga imbakan. Dahil sa problemang ito, lumapit si Lasti at nagtanong kung maaari siyang magpadala ng bahagi ng dagdag na ani sa kanyang ama. Pinag-isipan ito ni Hiriko, pagkatapos ay binigyan siya ng kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, nagsalita si Hakuren, na sinasabing gusto rin niyang maghatid ng ilan sa mga sobra sa kanyang mga magulang na nakatira sa timog. Pumayag din si Hiriko, kaya nagsimula sa kanyang paglalakbay si Hakuren dala ang mga supply. Gayunpaman, nang bumalik siya, hindi siya bumalik ng mag-isa. Kasama niya ang isang grupo ng mga elf sa bundok na sumunod sa kanya, umaasang manirahan sa nayon. Ipinaliwanag ng kanilang pinuno, isang babaeng nagngangalang Ya, ang kanilang sitwasyon. Karaniwan, sila ay namumuhay ng mapayapa sa mga bundok. Ngunit kamakailan lamang, ang kanilang mga supply ng pagkain ay naging kaunti, at ang kaligtasan ay naging mahirap. Nang marinig ito, sineryoso ni Hiriko ang kanilang kalagayan bago pumayag na hayaan silang manatili sa nayon. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkabukas palad. Ipinahayag niya na handa pa nga siyang matulog sa sahig kung iyon ang kailangan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Hiriko, sinabing hindi niya yun papayagan. Nangako siyang mag-aayos ng maayos na matutuluyan para sa kanilang lahat. Mula sa sandaling iyon, lubos na nagkautang siya kay Hiriko para sa kanyang mabuting pakikitungo. Determinadong suklian siya, sinikap niyang maging matulungin sa paligid ng nayon. Sa kasamaang palad, ang bawat pagtatangka ay nauwi sa ganap na pagkabigo, at sa halip na maging kapaki-pakinabang, madalas siyang nagdudulot ng mas maraming problema. Isang araw habang nagtatrabaho si Hiriko, casual niyang binanggit na kailangan niya ng clay para sa isang proyekto. Nang marinig ito, nagdesisyon siya na mag-isang pumunta sa kagubatan, nanunumpa na hindi siya babalik hanggat hindi siya nakakahanap. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik siyang mayabang na may dalang clay, at labis na natuwa si Hiriko sa kanyang tagumpay. Sa kanyang paghahanap, natagpuan din niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, isang kalapit na dungeon, isa na tila ibang-iba sa mga tinitirhan ng mga batang babae ng Lamia. Iniulat niya ito kay Hiriko, na nag-usisa at nagpasya na magpadala ng isang survey group upang mag-imbestiga. Gayunpaman, partikular niyang inutusan sila na huwag gumawa ng anumang marahas. Bumalik ang survey team pagkaraan ng ilang sandali dala ang nakababahalang balita. Natuklasan nila ang ebidensya ng isang blood viper na naninirahan sa loob ng dungeon. Dahil sinasabing napakahalaga ng karne ng blood viper, agad nilang iminungkahi ang pagbuo ng isang grupo ng mga tagapaglipol at tumungo sa hilaga upang patayin ito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Hiriko na ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan at pagkasunduan ng buong nayon bago kumilos. Di nagtagal, dumating ang taglamig. Habang papalapit ang malamig na panahon, napansin ng lahat na hindi maganda ang pakiramdam ni Lu. Siya ay may kakaibang sakit, madalas na nagsusuka at mukhang namumutla. Noong una, walang sino man ang nag-ugnay sa mga punto. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan nila ang katotohanan. Hindi lang basta may sakit si Lu.
Siya ay buntis. Simula nang lumabas ang balita na buntis si Lu, lumiwanag ang kalooban ng buong nayon. Masaya ang mga tao, tila masayahin ang lahat, at maging si Hireko ay natagpuan ang kanyang sarili na naiiba ang kilos. Ngayon na napagtanto niya na malapit na siyang maging isang ama, alam niyang oras na para kumilos at akon ang tunay na responsibilidad. Sinimulan niyang bigyan si Lu ng karagdagang pangangalaga at atensyon, palaging tinitiyak na komportable siya. Ngunit si Lu, kalmado gaya ng dati, ay tiniyak sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Iginiit niya na magiging maayos lang siya. Pagkalipas ng halos isang oras, natapos ni Ann ang paghahanda ng almusal para sa lahat. Ang problema lang ay napakarami ng tao para magkasya sa kainan ng sabay-sabay. Kaya kinailangang hatiin ang kainan sa 3 magkakahiwalay na grupo. Kasama sa unang grupo si Hireko mismo kasama ang mga pinuno ng bawat uri. Ang pangalawang grupo ay binubuo ng mga regular na miyembro habang ang ikatlong grupo ay binubuo ng mga hindi bagay sa pangalawang upuan. Sa gitna ng lahat ng kaganapan na ito, dumating ang anghel upang ihatid ang kanyang pang-araw-araw na ulat. Ipinaliwanag niya na isang araw bago nito, isang grupo ng mga killer rabbit ang nagtangkang sumalakay sa nayon. Mabuti na lang at naroon ang mga lobo upang pigilan sila. Para sa kanya, ito ay isang positibong resulta dahil nangangahulugan ito na mayroon na silang maraming karne ng kuneho na magagamit sa kanilang mga pagkain. Sa pakikinig sa kanya, hindi maiwasan ni Hireko na mapansin ang isang bagay. Ang mga anghel ay palaging disiplinado at propesyonal sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Ngunit nang matapos ang kanilang trabaho at naiwan sila sa kanilang sariling oras, agad silang napunta sa ganap na katamaran. Napakasama nila sa mga pang-araw-araw na gawain, ngunit higit pa sa nabawi nila ito sa pamamagitan ng pagpapanatiling ligtas ng nayon mula sa mga panlabas na banta. Kalaunan ng hapon pagkatapos tapusin ni Hireko ang kanyang mga gawain, dumating ang oras ng tanghalian. Inihain ni Ann at ng iba pang mga katulong ang mga pagkaing inihanda nila. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin si Hireko na interesante. Para sa marami sa mundong ito, ang pagkain ng 2 beses sa isang araw ay kakaiba. Karamihan sa kanila ay sanay na kumain ng 1 beses lang. Lalo na para sa mga elf, nakakagulat ito. Marami sa kanila ang natatakot na ang pagpupumilit ni Hireko sa madalas na pagkain ay mabilis na makakaubos ng reserbang pagkain. Nang matapos ang tanghalian, bumalik si Hireko sa trabaho. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sumubok ng bago, ang pagtatanim ng mga tulip. Hanggang ngayon, ang kanyang focus ay mahigpit sa pagtatanim ng mga pananim para sa kaligtasan, ngunit gusto rin niyang magdala ng mas maraming kagandahan sa nayon. Higit pa riyan, sinimulan din ni Hireko ang pag-oorganisa ng mga regular na sesyon ng pagsasanay sa pakikipaglaban para sa mga nakababatang taga-nayon. Kahit na nagdududa siya kung kakailanganin nila ito, kung isa sa alang-alang kung gaano kahusay ang proteksyon ng nayon, naisip niya na mas makabubuti para sa kanila na maging handa. Nang dumating ang oras ng hapunan, buong pagmamalaking inilabas ng mga katulong ang isang bagong-bagong ulam na sinubukan nilang gawin. Tinikman ito ni Hireko at natagpuan itong talagang nakakadiri, ngunit dahil ayaw niyang durugan ang kanilang loob, pinilit niyang ngumiti at binigyan sila ng thumbs up bilang pagsang-ayon. Ang mga pagtitipon ng hapunan ay lumago na ngayon at naging malalaking kaganapan na rin ang mga ito bilang pagkakataon para sa mga taga-nayon na mag-anunsyo o magulat. Nang gabing iyon, nilapitan ni Floram si Hireko dala ang ilang balita. Ipinaliwanag niya na nagpadala si Yuri ng isang liham. Dito, humiling si Yuri ng higit pang mga mansanas ng nayon pati na rin ang mga damit na gawa sa malambot na tela na gawa sa sapot ni Zobutin. Dagdag pa ni Floram na balak niyang sabihin kay Yuri na itigil ang paggawa ng napakaraming makasariling kahilingan. Ngunit umiling si Hireko, sinasabing ayos lang. Sigurado siyang hindi mamasamain ni Zobutin na gumawa ng ilang damit para sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang mga dwarf sa paggawa ng kanilang alak. Ipinaalam nila kay Hireko na upang mapabuti ang kalidad ng kanilang timpla, kakailanganin nila ng 3 beses na mas maraming ubas kaysa sa kasalukuyan nilang ginagawa. Pumunta si Hireko upang magmanman sa mga bukid, sinusubukang alamin kung paano niya madaragdagan ang produksyon. Doon tumakbo si Sena papunta sa kanya dala ang agarang balita na isang kakaibang lalaki ang biglang lumitaw sa nayon. Nagmadali si Hireko sa pinangyarihan at nagulat nang makita ang lalaki na yumuyuko sa harap ng mga estatwa ng mga Diyos na ginawa niya. Ang pinaka-ikinagulat niya ay kung paano nakapasok ang estrangherong ito sa nayon nang hindi napapansin ng kahit sinong puwersa ng seguridad. Lumapit si Lu at nang makita ang mukha ng lalaki, natigilan siya nang makilala. Inihayag niya na ang lalaki ay walang iba kundi si Vardrife, ang ninuno ng mga bampira.
Tumingon si Vargrife, mainit na binati si Lou, at pagkatapos ay sinamahan siya ni Hiraku papunta sa guest house. Pagkaupo, ipinaliwanag ni Vargrife ang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita. Nakarinig siya ng mga chismis na buntis si Lou at kailangan niya itong makita mismo. Noong una, hindi siya naniniwala na ang babae ay ang tipo na makikipagtalik sa isang tao at magkakaroon ng anak. Ngunit ngayong nakita niya ito rito, napagtanto niyang nagkakamali siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Hiraku si Lou kung ano ang ibig sabihin ni Vargrife nang tawagin niya ang kanyang sarili na isang ninuno. Ipinaliwanag ni Lou na parang pagiging isang lolo sa lahat ng mga vampira. Idinagdag mismo ni Vargrife na siya ay mahigit 4,000 taong gulang at ang susi sa kanyang mahabang buhay ay ang kanyang hindi pangkaraniwang gawain ng pagburro ng mga bahagi ng kanyang sariling alaala paminsan-minsan. Itatago lamang niya ang mga mahahalagang detalye tulad ng kanyang pangalan at mga katangian habang binubura ang lahat ng iba pa, na nagpapalaya ng mas maraming espasyo sa kanyang isipan. Natakot si Hiraku sa ideya, ngunit tiniyak sa kanya ni Vargrife na kahit nakakatakot ito sa una, kalaunan ay masasanay ka na rin. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Vargrife sa pagdating ng hindi ipinaalam. Ipinaliwanag niya na naramdaman niya ang presensya ng isang bagay na banal na nagmumula sa nayon. At bago pa niya namalayan, yumuyuko na siya sa harap ng mga estatwa. Inamin niya na minsan lang niya nakita ang Diyos, ngunit dahil nabura na niya ang karamihan sa kanyang alaala, hindi na niya maalala kung ano ang hitsura nito. Gayunpaman, nang titigan niya ang estatwa ni Hiraku, sigurado siyang iyon na iyon. Sa puntong iyon, naunawaan ni Hiraku ang gusto ni Vargrife. Nais ng ninuno ang estatwa, ngunit tumanggi si Hiraku. Hindi niya basta-basta maibigay ang pag-aari ng buong nayon. Halatang nalungkot si Vargrife hanggang sa mabilis na idinagdag ni Hiraku na maaari siyang gumawa ng bago para sa kanya. Tuwang-tuwa, tinanggap ito ni Vargrife. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Hiraku ang paggawa ng isang estatwa at ibinigay ito sa kanya. Nang tanungin ni Vargrife kung magkano ang utang niya rito, tumanggi si Hiraku na bayaran ito. Ang pagtanggap ng pera, paliwanag niya, ay magpapakitang gilas na parang binibigyan niya mismo ng presyo ang Diyos. Sa halip, sinabihan niya si Vargrife na tanggapin na lang ito bilang regalo. Nagpapasalamat si Vargrife, umuwi dala ang estatwa. Pagbalik sa kanyang palasyo, sinalubong si Vargrife ng kanyang mga tagapaglingkod. Inutusan niya silang itapon ang lumang estatwa ng Diyos at palitan ito ng bago. Nang ilantad ito, namangha ang tagapaglingkod sa pagkakagawa nito, at ipinahayag na ito ay isang purong likhang sining. Iminungkahi niya na dapat ikalat at parangalan ang pangalan ng lumikha. Ngunit umiling si Vargrife, sinasabing ang lalaking gumawa nito ay hindi interesado sa katanyagan at mas gusto ang tahimik at mamuhay ng tahimik. Sa halip, iniutos niya na tahimik na gantimpalaan si Hiraku at ang kanyang nayon. Ang bawat vampira ay tuturuan na magpakita sa kanila ng paggalang bilang pangwakas na selebrasyon. Nagpadala rin si Vargrife ng piano sa nayon bilang regalo, sinasabing ito ang kanyang paraan ng paggalang sa pagbubuntis ni Lou. Sa sandaling dumating ito, lahat ay tuwang-tuwa, sabik na subukan ang pagtugtog ng magandang bagong instrumento. Pagkatapos ng panahong iyon, ang buhay sa nayon ay patuloy na maayos, at walang anumang reklamo o problema. Ginagawa pa rin ng lahat ang kanilang makakaya upang alagaan si Lou ngayong buntis na ito. Kahit na patuloy na tinitiyak sa kanila ni Lou na huwag mag-alala, nagtiwala siya na magiging maayos lang siya at nais niyang mag-relax ang lahat. Gayunpaman, ang isang bagay na bumabagabag sa kanya ay ang katotohanan na hindi na siya maaaring uminom ng alak. Dahil doon, nagtipon ang mga taga-nayon sa harap ni Hiraku at iminungkahi na ibenta nila ang lahat ng alak sa nayon ng sabay-sabay. Pakiramdam nila ay kung makikita sila ni Lou na umiinom samantalang siya mismo ay hindi kaya, para itong isang pahirap para sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Hiraku sa kanila na maaaring sila ay labis na nagrereklamo at maaaring pagsisihan nila ang pagbibenta ng lahat sa bandang huli. Sa halip, iminungkahi niya na kung gusto nilang pigilan si Lou sa pagkaramdam ng tukso, dapat nilang itago na lang ang lahat ng alak sa mga barriles sa ilalim ng lupa hanggang sa makainom siyang muli. Sumang-ayon ang lahat na ito ay isang mas matalinong ideya. Nang araw ding iyon, sa bukid, medyo nagalit si Donovan at ang iba pang mga dwarf. Napansin nila na tumigil na sa pag-inom ng alak ang mga taga-nayon at nagtaka kung may nagawa ba silang mali sa paggawa nito o kung hindi na gusto ng mga tao ang lasa. Mabilis na ipinaliwanag ni Hiraku sa kanila na hindi naman ganoon iyon. Ang dahilan kung bakit walang umiinom ay dahil hindi kaya ni Lou at sinusuportahan siya ng lahat sa pamamagitan ng pag-iwas din sa alak. Naunawaan ng mga elf at naantig sa kilos, na sinasabing ito lamang ang nag-udyok sa kanila na mas magsumikap pa para sa nayon.
Kinabukasan, habang nagpapahinga si Lu sa kanyang silid, isa-isang lumapit ang lahat sa nayon upang bigyan siya ng mga regalo. Dinala nila ang lahat ng bagay mula sa pagkain hanggang sa mga damit ng sanggol na maaaring gamitin pagkatapos ipanganak ang bata. Sa pagtatapos ng araw, nakahiga na si Lu sa kama, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng kaunting hindi komportable. Doon niya biglang napagtanto na pumutok na ang kanyang panubagan. Nang marinig nila ito, lahat ng tao sa bahay ay nagmadaling naghahanda ng mainit na tubig at mga tuwalya para masimulan ang proseso ng panganganak. Gayunpaman, hindi matiis ni Hireko na panoorin ito, kaya umalis siya at ginugol ang buong gabi sa pagtulog sa labas sa butas ng puno na una niyang ginawa noong una siyang isinilang sa mundong ito. Kinabukasan, nang bumalik si Hireko sa bahay, nakita niya si Luna Karga ang kanilang bagong silang na anak na lalaki. Puno ng emosyon, lumapit siya at kinarga mismo ang sanggol sa unang pagkakataon. Kalaunan, nagpa siya ang dalawa na pangalanan nitong Alfred, na ang pagpili ng pangalan ay ganap na ideya ni Lu. Lumipas ang 1 linggo pagkatapos ng kapanganakan ni Alfred, at natagpuan ni Hireko ang kanyang sarili na pinag-iisipan kung gaano kalayo ang narating ng nayon. Noong una siyang dumating sa mundong ito, siya ay nalulungkot at walang katiyakan. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga kaibigan, pamilya, at isang buong komunidad sa paligid niya. Patuloy lamang ang paglago ng nayon, at lubos siyang nagpapasalamat sa mga Diyos para sa lahat ng nangyari. Nang mapagtanto ito, napagpasyahan ni Hireko na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang pasalamatan ang lahat sa kanilang pagsusumikap. Kaya kinabukasan, nagpatawag siya ng isang pagpupulong sa nayon at inanunsyo na lumikha siya ng isang bagong sistema. Naglabas siya ng isang maliit na baryang pilak at ipinaliwanag na ito na ang magiging opisyal na pera ng kanilang nayon na gagamitin para sa pangangalakal ng mga kalakal at iba pang pangangailangan. Naglaan pa nga ng oras si Hireko upang gawin ang bawat barya gamit ang kamay upang hindi na magkaroon ng mga counterfeit. Natuklasan ng lahat na ito ay isang kapana-panabik na ideya at mabilis na nasanay dito. Ang ilang mga tao ay nagsimulang makipagpalitan ng mga barya para sa mga bagay tulad ng furniture, damit, at armas, habang ang iba ay nagpasya na itago ang kanila. Di nagtagal, komportable na ang mga taga-nayon sa paggamit ng mga barya. Gayunpaman, napagtanto ni Hireko na mahirap pa ring magpasya kung magkano ang dapat na halaga ng isang barya. Sa isang punto, isa sa mga maliliit na batang babae na beast ang lumapit sa kanya at nagtanong kung maaari siyang bumili ng sanggol kapalit ng isang barya. Nang makita ito, napagtanto ni Hireko na kailangan niyang magtakda ng ilang malinaw na patakaran tungkol sa kung ano ang maaari at hindi mabibili ng pera. Ngunit sa halip na itakwil siya, ginawa na lang niyang alkalde ang halimaw na babae sa loob ng isang araw kapalit ng barya nito, na ikinatuwa ng lahat. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagdaos ang nayon ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Alfred. Nagtipon ang lahat upang kumain, uminom, at magdiwang ng may kagalakan. Habang tinitingnan ni Hireko ang higanteng bariles ng alak na inilabas, tumawa siya at sinabing hindi na siya makapaghintay sa araw na makakainom siya ng alak kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, tinukso siya ni Lu sa pagsasabing ang araw na hinihintay niya ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaakala. Samantala, ang balita ng kapanganakan ni Alfred ay nakarating sa kaharian ng mga demonyo. Napagtanto na ng 4 na general doon na imposibleng hamunin nila ang lakas ng Great Tree Village. Dahil doon, nagsimula silang mag-isip na ang tanging paraan upang mapanatili ang isang matatag na relasyon sa kanila ay ang pagpapakasal sa isang tao mula sa kaharian ng mga demonyo sa nayon. Gayunpaman, agad na nakita ng hari ng mga demonyo kung saan patungo ang usapang ito, at sumigaw siya sa galit na walang paraan na hahayaan niyang ikasal si Yuri sa nayon na iyon. Kinabukasan, nagising si Hireko na medyo nahihilo. Doon lumapit sa kanya ang mga batang babae sa nayon at sinabing mayroon silang napakahalagang sasabihin sa kanya. Nang pumasok sila sa loob para mag-usap, ipinaliwanag nila na may isang grupo ng mga taong naninirahan sa kalapit na kagubatan ang lumapit, nagsasabing gusto nilang lumipat sa nayon. Ang mga taong ito ay pinalayas sa kanilang sariling mga tahanan dahil sa digmaan, at ang kanilang bilang ay nasa humigit kumulang 100. Nang marinig ito, napagtanto ni Hireko na kung tatanggapin talaga nila ang ganoon karaming tao, kakailanganin nilang magtayo ng isang ganap na bagong nayon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Lu na ang bagong lugar ay maaaring tawaging Great Tree Village 2. Naisip ni Hireko na ito ay magiging isang malaking trabaho, ngunit hindi alintana ng iba. Sumagot sila ng may sigla, na sinasabing handa silang gawin ang kanilang makakaya. Kaya, lahat ay nagsimulang gumawa ng mga plano kung paano itatayo ang bagong nayon. Diyan nagtatapos ang anime na ito. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na recap. Salamat sa panunood.